Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ni Rodel ang mga salita ng kanyang ama, alam niyang tunay na galit ang kanyang ama. Dali-dali siyang sumagot, "Opo, ama." Sa oras na ito, pansamantala lamang siyang makakakompromiso kahit na ayaw niya. Hindi niya hahayaang umalis ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect, ngunit makikipagkompromiso muna siya. Paano kung ikaw ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect? Ako, si Rodel Bale, ay nanunumpa na hindi kita hahayaang umalis ng buhay sa Alchemy City of Barren Land. Bagamat nagpasya si Rodel na pansamantalang makipagkompromiso sa harap ng pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, hindi pa rin nabawasan ang kanyang puot. Isang tusong ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, kung pagbabasehan ang panahon, ang aking soul pearl na nasa pag-aari ni Ama ay mayroon na lamang kalahating buwan bago maubos ang enerhiya nito. Natural lang na hindi napansin ng pinuno ng sekta ng Profound Heaven Celestial Sect ang ekspresyon ng kanyang anak. Nang makita niyang lumambot ang kilos ng kanyang anak, hindi na rin gaanong naging matigas ang kanyang tono. Tutal, si Rodel lang naman ang kanyang nag-iisang anak. Ayaw din niyang makitang inaabuso ang kanyang anak. Kung iyon lang, maaari ka nang umalis. Mag-ingat ka sa iyong ginagawa at huwag nang makialam sa gulo sa susunod na buwan. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Rodel at umalis. Sa labas ng lungsod ng Alchemy. Ikatlong senior sister, nandito na tayo. Ang Alchemy City ay nasa harap natin, sabi ng isang batang babaeng nakaberde sa isang babaeng katabi niya habang sila ay bumababa mula sa langit. Ang kanyang boses ay kasing lamang ng isang kampana na pilak. Ang isa pang babae ay nakasuot ng simpleng lilang damit. Ang kanyang mga kilay ay parang mga balahibo ng paboril at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Balingkinitan din ang kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng isang belo, tanging ang kanyang malinaw na mga mata lamang ang nakikita. Ang kanyang ugali ay pambihira kaya't ang lahat ng nasa paligid ay lumalabo kung ikukumpara. Ang kanyang belo ay bahagyang translucent kaya ang hubog ng kanyang mukha ay malabo na makikita. Ito ay lalong nagpadagdag sa kanyang alindog na pumupuno sa mga tao ng pagnanais na itaas ang belo upang makita nila ang kanyang mukha. Maiisip lamang ng isa kung gaano siya kaganda kung walang belo na natatakpan ang kanyang mukha. Oo nga, sabi ng babaeng nakadamit lila na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay parang isang pihong namumulaklak na bulaklak na kayang mabigani ang sinumang makakakita nito. Nang makita ang ngiti ng babaeng nakasuot ng lila, sandaling natulala ang dalagang nakasuot ng berde. Bumantong hininga siya, "Third senior sister, ang ganda mo talaga. Pinipilit mo ba akong purihin, ha? Kulang ka ba sa celestial crystals?" Umiling ang babaeng nakasuot ng lila at ngumiti. "Ikatlong senior sister, paano mo ako pagdududahan? Taos puso ang papuri ko. Bukod pa rito, humingi na ako ng maraming celestial crystal sa master sa pagkakataong ito kaya hindi ko na kailangang humingi pa sa iyo," mayabang na sabi ng babaeng nakaberde. Isa pang babaeng nakatayo malapit ay iritadong nagsabi, "Lena, walang tigil ang iyong pagdadaldal sa buong paglalakbay natin. Sa wakas ay makakamit na natin ang kapayapaan at katahimikan pagkatapos nating manirahan sa Alchemy City." Maituturing ding isang napakagandang babae ang babaeng ito. Gayunpaman, ang kanyang kagandahan ay nalampasan ng babaeng nakadamit ng lila. Gumawa ng nakakalokong mukha ang babaeng nakaberde habang nakatingin sa kabilang babae bago ngumiti, sinabi ni Senior Sister Fatima, ng pinuno ng sekta at ng nakatatandang tiyahin na mapalad kayong lahat na kasama ako sa biyaheng ito. Kung hindi, maiinip kayo ng husto. Sinasabi mo bang mali ang pinuno ng sekta at ng nakatatandang tiyahin? Natigilan ang magandang babae sa mga sinabi ng dalagang nakaberde. Natural lang na hindi niya sinabing mali ang kanyang Panginoon. "Lena, ang galing mo talagang magsalita. Nagbibiro lang si Fatima sa'yo," sabi ng isang magandang babae, na tila pinuno ng grupo, sinusubukang patahimikin ang sitwasyon. "Senior tita, nagbibiro lang din ako kay Senior Sister Fatima." Mapaglarong inilabas ng nakaberdeng damit ang kanyang dila. "Ikaw.
Napailing na lang ang magandang babae habang pinangungunahan ang grupo papasok sa Alchemy City. Ang magandang babaeng ito ay nakasuot ng puting damit na may bordadong maraming lotes. Ang mga tao sa kanyang grupo ay pawang mga babae. May 3 matandang babae, 2 nasa katanghaliang gulang na babae, at 3 dalaga sa grupo. Kasama siya, may 10 tao sa grupo. Habang papalapit sila sa tarangkahan ng Alchemy City, isang ideya ang pumasok sa isip ng babaeng nakaputi. Tiningnan niya ang babaeng nakakulay lila at nagtanong, "Belinda, bakit mo naisip ang pumunta sa Alchemy City para lumahok sa Alchemy Conference sa pagkakataong ito? Dati, hindi ka naman interesado sa ganitong uri ng kaganapan." "Senior tita," sagot ng babaeng nakasuot ng lila, "nakatanggap ako ng Communication Celestial Talisman mula kay Crystal na nagsasabing dadalo rin siya sa komperensya." "Crystal?" Bahagyang nagulat ang babaeng nakaputi. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang sinabi niya, "Ang ibig mong sabihin ay ang babae mula sa Thousand Spiders Celestial Sect sa Wasteland. Lumalabas na siya ang nag-imbite sa iyo na sumama. Nagtataka ako kung bakit bigla kang naging interesado sa alchemy." Pagkatapos noon, sumulyap siya sa babaeng nakaberde na nakatayo sa tabi ng babaeng nakakulay lila at sinabing, "Kung hindi dahil sa iyo, tiyak na hindi sasama si Lena." "Siyempre. Hindi talaga ako sasama kung hindi darating ang third senior sister," sabi ng babaeng nakaberde. Nang makapasok ang grupo ng mga babae sa Alchemy City, matagumpay nilang nakuha ang atensyon ng karamihan. Natural lamang iyon dahil ang grupong ito ng mga babae ay sadyang nakakaakit ng pansin. Ang babaeng nakaputi na nangunguna ay kaaya-aya at marangal. Nagpapakita siya ng pagiging superior, malinaw na isa siyang piling tao. Bukod pa rito, isa sa mga matandang babaeng nakatayo sa likuran niya ang patuloy na nagmamasid sa kanilang paligid, halatang nag-iingat. Nang dumaan ang tingin ng matandang babae sa kanila, nakaramdam sila ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Bukod pa rito, 2 sa 3 dalaga ay pambihirang mga kagandahan. Bagamat bata pa ang isa sa kanila, masasabi ng isa na siya ay magiging isang napakagandang babae sa hinaharap. Sa katunayan, madaling makita na siya ay magiging kapantay ng iba pang magagandang babae sa grupo. Ang pinaka nakakaakit-akit na tao sa grupo ay, natural lang, ang babaeng nakasuot ng lila. Bagamat bahagyang natatakpan ng belo ang kanyang mukha, batay sa kanyang mga mata, kilay, at malabong hubog ng kanyang mukha, masasabing isa siyang napakaganda. Sa lahat ng mga salik na ito, paanong hindi makukuha ng grupong ito ng mga babaeng ito ang atensyon ng lahat? Sino sila? Galing ba sila sa isa sa mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang? Ang grupong ito ng mga taong ito ay pawang mga babae. Sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang, mayroon lamang 2 nangungunang sekta na binubuo ng pawang mga babae. Isa sa mga sekta ay ang Colored Glaze Celestial Sect ng Light Region, at ang isa pa ay ang Compassionate Celestial Traveler Sect ng General Region. Nag-usap-usap ang mga dumadaan habang pinagmamasdan ng grupo ng mga babaeng kakapasok lang sa lungsod. Base sa ugali ng grupong ito ng mga babaeng ito, karamihan sa kanila ay nahulaan na ang mga babae ay mula sa isa sa 2 nangungunang sekta na puro babae sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang tanging taong tumutugma sa paglalarawan ng babaeng nakasuot ng lila ay si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, tama ba? Bulong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa sarili habang nakatingin sa likuran ng babaeng nakasuot ng lila. Bagamat hindi siya nagsalita ng malakas, narinig ng karamihan sa mga tao sa kanyang paligid ang kanyang mga salita. Belinda. Kung ang babaeng nakasuot ng lila ay si Belinda, kung gayon, ang grupong ito ng mga babaeng ito ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kung tutuusin, ang magandang babaeng nakaputi ang damit na nangunguna sa paglalakad ay tila tumutugma rin sa description ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Gaya ng iniisip ng ilan na ang babaeng nakasuot ng lila ay si Belinda, mayroon ding mga taong nagsasabing ang babaeng nakasuot ng puting damit na nangunguna sa paglalakad ay ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sabi ng isang binata, siya si Belinda. Tunay ngang kasing ganda siya ng sabi-sabi. Sa lahat ng babaeng nakita ko sa 6 na Timog Silangang rehiyon, siya marahil ang pangalawa sa pinakamagandang babae pagdating sa hitsura at tindig.
Maraming tao ang nakarinig sa mga sinabi ng binata. May isang taong nagtanong, may nakita ka na bang mas maganda pa kay Belinda? Oo. Tumango ang binata at itinuro ang nasa unahan niya. Nakilala ko ang babaeng iyon sa kalyeng nasa harap natin kamakailan lang. Kamakailan lang. Yung kalye sa harap. Ang tinutukoy mo ba yung babaeng nakaputi kasama ang mga tao mula sa Tayi Celestial Sect? Nagkaroon sila ng alitan sa Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect, di ba? Tanong ng isang matandang lalaki. Tama, sabi ng binata na may ekspresyon ng pag-ibig sa mukha, ang babaeng iyon talaga ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Parehong perpekto ang kanyang anyo at figure. Siya ay walang kapintasan. May narinig din akong mga taong nag-uusap tungkol sa babaeng iyon. Inilarawan nila siya tulad ng ginawa mo. Sayang at hindi ko siya nakita. Ano ba ang pinagdadaanan mo? Ang mga tao mula sa Tayi Celestial Sect ay malamang na pumunta para lumahok sa Alchemy Conference. Sa panahon ng conference, tiyak na makikita mo siya. Tama ka. Makikita ko rin siya sa oras na iyon. Samantala, narinig din ng babaeng nakaberde ang mga usapan sa kanyang paligid. Halatang nalungkot siya sa mga salitang narinig niya. Kaya ang sinasabi mo ay may babae bang mas maganda kaysa sa aking pangatlong nakatatandang ate? 2,832. Tumigil sa paglalakad ang dalagang nakaberde at lumingon. Galit niyang tinanong, kaya ang sinasabi mo ay, may babae bang mas maganda kaysa sa aking pangatlong senior sister? Sa kanyang mga mata, ang kanyang pangatlong senior sister ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Walang ibang babaeng maihahambing sa kanyang pangatlong senior sister. Bukod dito, ang kanyang pangatlong senior sister ay lubos na may talento kaya itinuturing niyang idolo ang kanyang pangatlong senior sister simula pa noong bata pa siya. Paano siya hindi maiinis kapag naririnig niya ang mga taong nagsasabing may mas maganda pa sa kanyang pangatlong senior sister? Lena Stone. Nang tumigil sa paggalaw ang babaeng nakaberde, ang siyam na babae naman ay tumigil at lumingon sa kanya. Tumingin ang babaeng nakadamit lila sa batang babaeng nakadamit berde at nakangiting sinabi, malawak ang 6 na rehiyon sa Timog Silangang, lalo na ang buong spirit overarching heaven. Natural lamang na may mga babaeng mas magaganda kaysa sa iyong ikatlong senior sister. Malinaw na hindi niya isinapuso ang mga salita ng mga dumadaan. Pangatlong senior sister, sa tingin ko wala nang mas maganda pa sa iyo. Sumimangot ang babaeng nakaberde. Isa sa mga babaeng na natili simula pa noong una ay sumang-ayon, Junior Sister Lena, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin. Bagamat iniisip nilang mas maganda ang ibang babae kaysa kay Junior Sister Belinda, hindi ibig sabihin na pareho lang ang nararamdaman ng lahat. Tama, sabi ni Fatima Dolan, ang dalagang nakipagtalo sa dalagang nakaberde kanina, Sister Lena, hindi rin ako sang-ayon sa sinabi nila. Bukod pa rito, si Junior Sister Belinda ay nakasuot ng belo. Hindi nila nakikita ang kanyang anyo kaya natural lamang na ganito ang kanilang conclusion. Hindi ba't sinabi nilang ang babae ay mula sa Tayi Celestial Sect? Maaari tayong lagi magdala sa atin ng Master para bisitahin ang mga tao mula sa Tayi Celestial Sect. Sa oras na iyon, makikita natin ang babaeng iyon at maihahambing ang kanyang kagandahan kay Junior Sister Belinda. Sa sandaling ito, sinabi ng babaeng nakasuot ng lila, Junior Sister Lena, Senior Sister Fatima, Senior Sister Amelia. Huwag na nating paghintayin ang Senior Tita, Junior Brandon, at ang 4 na Celestial Alchemist. Tara na. Pagkatapos, dagdag niya, ako mismo ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Bakit ninyo ito masyadong pinapahalagahan? Tama si Belinda. Wala siyang pakialam sa mga kalokohang ito. Bakit kayo galit na tatlo? Tara na, sabi ng magandang babaeng nakaputi na tila pinuno ng grupo bago siya pumasok sa loob ng Alchemy City. Ang 3 matandang babae, 2 babaeng nasa katanghaliang gulang at ang babaeng nakasuot ng lila ay sumunod sa mga yapot ng babaeng nakasuot ng puting damit. Nagpalitan ng tingin sina Fatima Dolan at Lena Stone bago sumunod sina Fatima Dolan at Amelia Yale sa iba pang miyembro ng grupo. Tanging si Lena Stone lamang ang nanatiling hindi gumagalaw.
Tinitigan niya ng masama ang binata na nagsalita at sinabing, pagkatapos kong bisitahin ang babae mula sa Tayi Celestial Sect, kung matuklasan kung hindi siya kasing ganda ng aking third senior sister, magdasal ka na huwag mo akong makita. Kung hindi, bugbugin kita tuwing magkikita tayo. Tandaan mo. Ang pangalan ko ay Lena Stone, at ako ang huling disipulo ni Darcy Wallace, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Matapos bala ng binata, umalis na siya. Medyo natagalan bago bumalik sa katinoan ng mga tao. Sinabi ba niya na siya ang huling disipulo ni Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Mukhang galing talaga sila sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kaya ang babaeng nakasuot ng lila na tinutukoy ng babaeng nakasuot ng berde bilang ikatlong senior sister ay si Belinda talaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa pagkakaalam ko, si Belinda ang ikatlong direktang disipulo ni Darcy Wallace. Ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, si Darcy. Hindi ba't siya ang nag-iisang anak na babae ng 10 Direction Celestial Duke sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Nabalitaan ko na ang 10 Direction Celestial Duke ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang nag-iisang lalaki sa sekta. Hindi siya tunay na miyembro ng sekta, isa lamang siyang uri ng tagapag-alaga ng sekta. Tutal, ang asawa niya ang dating pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ipinangako niya sa kanyang asawa na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagprotekta sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Ngayong nandito na ang mga tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, 10 sa mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang ang dumating na. Habang papalapit ang Alchemy Conference, parami ng parami ang darating mula sa mga nangungunang sekta. Iniisip ko kung si Chadwick, ang Chief Celestial Alchemist ng Blazing Sun Celestial Sect, ay muling kakoronahan bilang most skilled prominent Celestial Alchemist sa Alchemy Conference. Kung si Chadwick ay muling kikilalanin bilang ang pinakamahuhusay na kilalang Celestial Alchemist, ang kanyang katayuan sa 6 na Timog Silangang rehiyon bilang isang Celestial Alchemist ay lalong mapapatibay. Nakakapanabik. May halos 1 buwan na lang bago magsimula ang Alchemy Conference. Unti-unting nagbago ang usapan ng mga tao. Tutal, ang Compassionate Celestial Traveler Sect mula sa General Region ay hindi lamang ang nangungunang sect na pupunta sa Alchemy City. Samantala, Senior Sister, sabi ng lalaking iyon ay mas maganda ang ibang babae kaysa sa iyo. Hindi ka ba naiinis? Naguguluhang tanong ni Lena habang nakatingin kay Belinda na naglalakad sa tabi niya. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Belinda, tiyak na may inis siya. Walang dapat ikabahala. Bahagyang umiling si Belinda. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Bakit? Tanong ulit ni Lena. Dahil, hindi naman talaga ako kasing ganda ng babae mula sa Tayi Celestial Sect, sabi ni Belinda. Pagkatapos, dagdag niya, kahit hindi siya mas maganda, wala pa rin akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa akin. Nakakapagod din palang pakialaman ang sinasabi ng lahat. Ano? Tila hindi narinig ni Lena ang huling bahagi ng mga salita ni Belinda. Nabigla siya nang sabihin ni Belinda na ang isa pang babae mula sa Tayi Celestial Sect ay, sa katunayan, mas maganda. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa kanyang mukha nang magtanong siya, Senior Sister, ikaw. Pumayag ka ba na ang babae mula sa Tayi Celestial Sect ay mas maganda kaysa sa iyo? Ha? Hindi lamang si Lena ang nagulat sa mga sinabi ni Belinda, kundi pati na rin ang iba, kabilang ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay gulat na lumingon kay Muringbing. Junior Sister Belinda. Nagbibiro ka ba? Mukhang hindi makapaniwala si Fatima. May mas maganda pa ba sa iyo? Hindi ka panipaniwala. Gulat na tumingin din si Amelia kay Belinda. Para kina Fatima at Amelia, si Belinda ang pinakamagandang babaeng nakita nila sa kanilang buhay. Kahit na mga babae pa rin sila, hinangaan nila ang kagandahan ni Belinda. Hindi napigilan ng matandang babae na tinukoy ni Belinda bilang junior grandaunt ang magtanong ng may gulat, Belinda, nakita mo ba ang babaeng iyon mula sa Tayi Celestial Sect? Siya rin ang babaeng ang tingin ay nagparamdam ng kilabot sa mga tao. Junior grandaunt, hindi ko pa siya nakikita dati. Umiling si Belinda.
Ikatlong senior sister, dahil hindi mo pa siya nakikita, paano mo nasabing hindi ka kasing ganda niya? Tanong ni Lena, na mukhang hindi kumbinsido. Aba, nakita na siya ni Sister Crystal dati, sabi niya walang kapantay ang ganda ng babaeng iyon, sabi ni Belinda nang may bahagyang ngiti. Gayunpaman, makikita ang bahid ng pait sa kanyang ngiti. Nang ikwento ni Crystal kay Belinda ang tungkol sa walang kapantay na kagandahan mula sa Taiyi Celestial Sect sa pamamagitan ng isang Communication Celestial Talisman, sinabi rin ni Crystal na ang magandang babae ay nasa tabi ng lalaking lubos niyang hinahanap-hanap. Sa katunayan, alam niya mismo kung bakit niya mamimiss ng husto ang lalaking iyon gayong minsan pa lang niya itong nakita. Pinilit niya ang sarili na huwag itong isipin, ngunit wala itong saysay. Nang malaman niyang may babaeng mas maganda pa sa kanya sa tabi nito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Sister Crystal. Natahimik si Lena matapos marinig ang mga salita ni Belinda. Maraming beses na niyang nakilala si Crystal dahil matalik na kaibigan ni Belinda si Crystal. Kaya naman, alam niyang mapagkakatiwalaan si Crystal. Kung sinabi ni Crystal na mas maganda ang babae, malamang totoo iyon. Gayunpaman, matatag pa rin ang paniniwala ni Lena. Ikatlong senior sister, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Kahit sabihin pa ni Sister Crystal na ang babaeng iyon ay walang kapantay na kagandahan, maaaring hindi iyon totoo dahil iba-iba ang gusto ng bawat isa. Siguro. Bahagyang ngumiti si Belinda. Pagkatapos, tumingin siya sa sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect at nagtanong, Senior Tita, malapit na ba tayo? Iniba niya ang usapan. Malinaw na ayaw niyang pag-usapan ang paksang iyon. Kasabay nito, lumitaw ang figure ng isang lalaki sa isip ni Belinda. Dahil nandito ang babaeng iyon. Siguradong nandito rin siya. 2,833. Ang lalaking lumitaw sa isip ni Belinda ay isang gwapong binata na nakadamit lila na may kakaibang anyo. Ang lalaki ay walang iba kundi si Alvin. Mamantong hininga siya sa sarili habang iniisip ko kung nasa sabik na ba siyang makilala ako. Ang dahilan kung bakit naging interesado si Belinda sa Alchemy Conference ay hindi lamang dahil sa kanyang matalik na kaibigan, si Crystal, kundi dahil gusto niyang makita si Alvin na labis niyang hinahanap-hanap at dumadalo rin sa Alchemy Conference. Kasalukuyan siyang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect sa Wasteland na kinilala ng 3 kilalang Celestial Alchemist ng sekta. Nang unang malaman ito ni Belinda, labis siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na lalakas ito ng ganito kabilis. Sa isang kisap mata, nilisan niya ang liblib na lugar kung saan sila nagkita at nagtungo sa sentro ng kaparangan at pumasok sa isa sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. Hindi niya inakalang makakasama niya muli si Alvin kaya hiniling niya kay Crystal na bantayan ito. Hahanapin kita. Ang babaeng sinipungan ko ay akin lamang. Ito ang mga salitang sinabi ni Alvin pagkatapos niyang umalis. Sa katunayan, hindi talaga siya umalis. Nagtago siya sa gilid at tahimik na pinanood ang reaksyon nito matapos niyang isipin na umalis na siya. Sa oras na iyon niya narinig ang mga salita nito. Naisip niya na masyadong dominante ito at hindi niya isinapuso ang mga salita nito. Sino ang mag-aakala na pagkatapos niyang bumalik sa Compassionate Celestial Traveler Sect, siya at ang mga salita nito ay palaging lilito sa kanyang isipan. Nang malaman niyang nagpadala ang kanyang nakatatandang tiyahin ng isang tao para patayin ito, hindi niya maiwasang mag-alala. Kaya, hiniling niya kay Crystal na nagkataong nasa Compassionate Celestial Traveler Sect noong panahong iyon na protektahan ang lalaki pagkatapos niyang bumalik sa Wasteland. Bamantong hininga muli si Belinda, marahil, nakalimutan mo na ako. Narinig niya mula kay Crystal na mayroong isang walang kapantay na kagandahan na sumusunod kay Alvin. Ayon kay Crystal, ang walang kapantay na kagandahan ay hindi lamang may malapit na relasyon sa niya, kundi madalas din silang magkasama sa iisang silid ng ilang buwan. Dahil sa lahat ng ito, hindi niya inakalang mayroon silang isang platonic na relasyon. Darating tayo pagkatapos dumaan sa 2 pang kalye sa unahan, sabi ng pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect kay Belinda. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay isa sa mga nangungunang sekta sa 6 southeastern regions kaya nabigyan sila ng maayos na tirahan sa Alchemy City, katulad ng mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect. Matapos makaupo ang grupo ng Compassionate Celestial Traveler Sect,
isa-isa silang bumalik sa kani-kanilang mga independenteng patio. Sa huli, sina Lena at Belinda lamang ang hindi umalis. Nakatayo sila sa patio ng sect leader na Compassionate Celestial Traveler Sect, naghihintay na umalis ang lahat. Senior Tita, bakit hindi mo kami dalhin sa tirahan ng Tayi Celestial Sect? Nasa sabik na tanong ni Lena. Bakit? Gusto mo bang makilala ang babaeng iyon mula sa Tayi Celestial Sect para makita kung mas maganda siya kaysa sa iyong third senior sister? Tanong ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect habang umiiling. Oo. Hindi itinanggi ni Lena. Tumango siya at sinabing, gusto ko lang makita kung gaano kaganda ang babaeng iyon. Kahit si Sister Crystal ay nagsabing mas maganda siya kaysa sa third senior sister. Si Sister Crystal ay matalik na kaibigan ng iyong third senior sister kaya wala siyang dahilan para pumanig sa isang tagalabas kaysa sa iyong third senior sister. Nasa isip din ni Lena ang bagay na ito habang sila ay naglalakbay patungo sa tirahan ng Compassionate Celestial Traveler Sect sa Alchemy City. Si Crystal ang matalik na kaibigan ni Belinda. Hindi basta-basta papanig si Crystal sa isang tagalabas at sasabihing mas maganda ang babae kaysa kay Belinda. Dahil dito, mas lalo siyang na-curious sa hitsura ng babae. Hindi sumagot ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect kay Lena. Sa halip, tumingin siya kay Belinda at nagtanong, Belinda, gusto mo rin ba siyang makita? Hindi, tiyahin, umiling si Belinda. Dahil nandito ang babaeng iyon, siguradong nandito rin si Alvin. Kung titingnan niya ang babae, tiyak na makakasalubong niya ito. Ano kaya ang iisipin nito kapag nakita niya ito? Hindi ba niya iisipin na masyado itong masigasig? Hinding-hindi siya gagawa ng isang bagay na makakasira sa kanyang pride. Matagal nang nakatingin si Lena kay Belinda ng may pag-asam. Tutal, kung gusto ni Belinda na makita ang babae, tiyak na isasama sila ng pinuno ng sekta para tingnan ang babaeng iyon. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa nang marinig niyang tinanggihan ni Belinda ang alok ng pinuno ng sekta. Ikatlong senior sister, hindi ka ba talaga mausisa kung ano ang hitsura ng babaeng iyon mula sa Tayi Celestial Sect? Sa tingin ko ay hindi ka rin naman mausisa. Hindi ako mausisa. Umiling si Belinda. Medyo galit niyang sinabi, Lena, magpapahinga na ako. Sasama ka ba? Kung hindi, ako na lang mag-isa. Pagkatapos noon, nagpaalam na siya sa pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect bago siya tumalikod para umalis. Nang makita ito, ang inosenteng si Lena ay sumigaw ng may pag-aalala, ikatlong senior sister, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nagmadaling hinabol si Belinda. Pagkatapos umalis ni Belinda at Lena, bahagyang napakunot ang noo ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect habang bumubulong, may kakaiba kay Belinda ngayon. Napakamatigas ng loob at determinado niyang hindi makilala ang babae mula sa Tayi Celestial Sect. Kakaiba. Napakamapagmasid niya, nakikita niyang may mali kay Belinda dahil lamang sa mga reaksyon ni Belinda. Gayunpaman, hindi niya kailanman maiisip na ang dahilan kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Belinda ay dahil sa Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect. Higit sa lahat, kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya maisip na ang lalaking gusto niyang patayin dahil sa pag-agaw sa kawalang kasalanan ni Belinda at nakatakas na may Shadow Void Escaping Talisman ay ang Chief Celestial Alchemist mula sa Tayi Celestial Sect. Sina Belinda at Lena ay nagbahagi sa isang patio na may dalawang silid. Pagpasok nila sa patio, isa-isa silang pumasok sa kani-kanilang mga silid. Sabi ni Lena sa kama habang nakatikip ang mukha sa mga kamay. Bulong niya sa sarili habang nakanguso, anong problema ng third senior sister? Bakit niya sinabi sa senior tita na ayaw niyang makita ang babaeng iyon? Halatang dismayado si Lena na tinanggihan ni Belinda ang alok ng pinuno ng sekta na isama siya sa pagbisita sa tirahan ng Tayi Celestial Sect. Maya-maya, tumayo siya. Kumislap ang mga mata niya habang sinasabi, Dahil ayaw bisitahin ng pinuno ng sekta at ng ikatlong senior sister ang mga tao ng Tayi Celestial Sect, ako na lang ang aalis. Ako ang huling disipulo ng pangalawang tagapag-alaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bukod dito, ang aking senior grand uncle ay isang 10 Direction Celestial Duke at isang piling tao sa 6 Southeastern Regions.
Hindi nila ako tatalikuran kahit gusto nila. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng silid. Sa tirahan ng Taiyi Celestial Sect sa Alchemy City. Master Darfield. Balis ang sigaw ni Margus sa looban ni Alvin. Katatapos lang ni Alvin na pinino ang isang kilalang Celestial Pill, ang Overarching Heaven Pill, nang marinig niya ang boses ni Margus. Mabilis niyang itinago ang Overarching Heaven Pill at lumabas ng kanyang silid. Master Sito, anong problema? Pagkalabas ni Alvin, nakita niya ang apurahang ekspresyon sa mukha ni Margus. Tila may mahalagang sasabihin si Margus sa kanya. Master Darfield, sa wakas ay lumabas ka na. Matagal na akong naghihintay. Nakahinga ng maluwag si Margus nang makita niya si Alvin. Nabawasan na rin ang kanyang pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ni Alvin na naguguluhan. Walang nangyari. Gayunpaman, isang hindi imbitadong panauhin ang dumating kalahating araw na ang nakalipas at hiniling na makita si Binibining Tanya. Natural lang, hindi kami pumayag kahit na ang bisita ay may kakaibang pinagmulan. Pinapunta ako ng matandang ninuno para hingin ang iyong opinyon, sabi ni Margus. Sino yan? Tinaas ni Alvin ang kanyang mga kilay. Inaangkin ng panauhin na siya ang huling disipulo ni Danfeng, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sinabi niya na ang 10 Direction Celestial Duke ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay ang kanyang nakatatandang tiyuhin sa tuhod. Gusto niyang makilala si Miss Tanya dahil narinig niya ang tungkol sa walang kapantay na kagandahan ni Miss Tanya, patuloy na sabi ni Margus. Tila narinig lamang ni Alvin ang unang bahagi ng mga salita ni Margus. Master Sito. Sinabi mo na inaangkin niya na siya ang huling disipulo ng pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, Danfeng. Sigurado ka ba? Nagniningning ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Aba, iyon nga ang sabi niya. Tumango si Margus. Dalhin mo ako sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Alvin. Master Darfield, ang taong gusto niyang makita ay si Miss Tanya. Ngumiti si Margus nang may pag-aalinlangan. Hindi mahalaga. Kung gusto niyang makita si Tanya, kakailanganin niya ang aking pahintulot, mahinahong sabi ni Alvin. Bagamat kalmado ang kanyang tono, isang hindi may lalarawang emosyon ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kung hindi siya nagkakamali, si Belinda ay direktang disipulo rin ni Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. 2,834. Si Belinda ang ikatlong disipulo ni Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Dalawa sa mga disipulong nauna kay Belinda ay matagal nang pumanaw. Isa sa kanila ay namatay sa isang aksidente, at ang isa naman ay personal na pinatay ni Darcy. Alam niyang may 5 disipulo si Darcy, kabilang ang 2 na namatay. Sa 3 disipulo, si Belinda ang pinakamatalino. Ang 2 pang nabubuhay na disipulo ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanya. Natutunan niya ang lahat ng ito kay Huxley, ang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect. Kung ang taong ito talaga ang huling disipulo ni Darcy, kung gayon, siya rin ang nakababatang kapatid ni Belinda. Tuwang-tuwa si Alvin na makita ang espesyal na panauhin, umaasang dumating din si Belinda. Tumango si Margus at sinabing, sige. Ihahatid kita sa kanya. Bagamat medyo espesyal ang pagkakakilanlan ng bisita, naniniwala siyang susuportahan ng matandang ninuno si Alvin kung tatanggihan ni Alvin na makipagkita ang bisita kay Tanya. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Margus na ipaalala kay Alvin. Master Darfield, medyo bata pa ang bisita. Kung may masabi siyang nakakasakit sa iyo, huwag mo sanang isapuso. Nakita na niya ang bisita kanina at narinig niya itong sinabing ayaw niyang maniwala na si Tanya ay isang walang kapantay na kagandahan maliban kung nakikita niya mismo si Tanya. Inakusahan pa nga niya sila ng pagpapalabi sa kagandahan ni Tanya dahil ayaw nilang hayaan siyang makipagkita kay Tanya. Nakaramdam sila ng kawalan ng kakayahan, ngunit hindi nila pinabulaanan ang kanyang mga salita. Ngayon na may kasama siyang ibang tao bukod kay Tanya para makipagkita sa bisita, naiisip niya lamang ang mga nakakasakit na salita na ibubugaw mula sa bibig ng bisita. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon. Tumango si Alvin. Kung ang panauhin ay tunay na huling disipulo ni Darcy,
ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, kung gayon, siya rin ay nakababatang kapatid ni Belinda. Matagal na niyang itinuturing si Belinda bilang kanyang babae kaya ituturing din niya ang nakababatang kapatid ni Belinda bilang kanyang nakababatang kapatid. Hahayaan niya lang ito kahit na nakakasakit ang mga salita nito. Bukod dito, sinabi ni Margus na isa lamang siyang batang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sina Margus at Alvin sa pangunahing bulwagan ng tirahan ng Tai Celestial Sect sa Alchemy City. Nakita ni Alvin ang dalawang tao sa bulwagan. Ang isa ay si Elton, at ang isa naman ay isang batang babae na nakatayo ng nakatalikod sa kanya. Narinig ni Alvin si Elton na walang magawang nagsabi, "Binibini, sa huling pagkakataon, pasensya na po." Darating din sila sa lalong madaling panahon. Umiling si Alvin. Kahit ang isang taong kasing pasyente ni Elton ay tila wala ng saysay. Naiisip niya kung gaano kahirap ang panauhin. Pagpasok pa lang nina Alvin at Margus sa bulwagan, napasigaw ng maluwag si Elton, "Nandito na sila. Nandito na sila." Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ang dalawa. Para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Nandito na sila. Isang malamyos na boses ang umalingaw sa hangin at lumingon ang nakaberdeng figure. Siya ay maislan at maganda. Bagamat bata pa siya, makikita ng isa na siya ay magiging isang kagandahan sa hinaharap. Ang babae ay walang iba kundi si Lena. "Bibinyo, bully mo ba ako dahil bata pa ako?" Agad na namula ang ekspresyon ni Lena nang makita niya sina Margus at Alvin. Parang galit na galit ang dating niya nang magsalita ito. Malamig ang mga mata niya habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Huwag mong sabihin siya si Tanya, ang walang kapantay na kagandahan na pinag-uusapan ng lahat." Hindi pinansin ni Alvin ang matalim tingin ni Lena at nagtanong, "Isang batang babae, ikaw ba talaga ang huling disipulo ni Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect?" "Paano kung ako nga o hindi? Wala akong pakialam sa iyo. Ang taong gusto kong makilala ay hindi ikaw," malamig na sabi ni Lena. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang patuloy siyang nagtatanong, "Si Belinda ba ang pangatlong senior sister mo?" "Ha?" Bahagyang nagulat si Lena nang marinig ang mga salita ni Alvin. Tiningnan niya ito nang may paghihinala at nagtanong, "Kilala mo ba?" "Ang aking pangatlong senior sister." Siyempre naman, mahinahong sagot ni Alvin, "Hindi ko lang siya kilala, kundi malapit din ako sa kanya." "Siguro, pwede mo akong tawaging bayaw. Malapit ka ba sa ate ko?" "Bay. Anong ibig mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Lena, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. Gayunpaman, naunawaan ni Margus at Elton ang kahulugan ng mga salita ni Alvin. Nagkatinginan ng dalawa sa gulat nang marinig nilang sinabi niyang malapit siya kay Belinda at hiniling pa nila sa batang babae na tawagin siyang bayaw. Nakikipag-date ba si Master Darfield kay Belinda ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Tanong ni Elton kay Margus gamit ang voice transmission. "Paano ko malalaman? Hindi ko pa naririnig na binanggit ito ni Master Darfield dati," sagot ni Margus. "Ibig kong sabihin, ako ang kasintahan ng iyong pangatlong senior sister. Dahil ikaw ang kanyang nakababatang kapatid, dapat mo akong tawaging bayaw." Tinaasan ni Alvin ang isang kilay. "Kalokohan." Marihing sabi ni Lena, "Ang aking pangatlong senior sister ay isang dalisay at inosenteng babae. Imposibleng may kasintahan siya. Siya ang magiging sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect kaya hindi siya maaaring magkaroon ng kasintahan." "Pumunta rin ba siya sa Alchemy City?" tanong ni Alvin. "Bakit ko naman sasabihin sa iyo iyan?" Mapanghamak na sabi ni Lena. Bigla siyang nagtaas ng kilay at sinabing, "Naiintindihan ko. Sinasadya mo sigurong ilihis ang atensyon ko sa pag-asang makalimutan ko ang dahilan ng pagbisita ko." Pagkatapos, lumingon si Lena kina Margus at Elton bago sila pinagbabaril ng sunod-sunod. Maging si Alvin ay nagulat. "Pareho kayong nagpupumilit pa ring wala kayong itinatago. Anong ibig sabihin nito? Ang tagal ko nang naghihintay pero hindi ko pa rin nakikita si Tanya."
Dinala niyo pa ang babaeng ito para makipagkita sa akin. Halatang pinalalaki niyo ang kagandahan ni Tanya at natatakot kayong mabunyag ko. Bulag talaga ang mga taong iyon sa pagsasabing mas maganda si Tanya kaysa sa aking pangatlong nakatatandang kapatid. Kung napakaganda niya, bakit siya nagtatago? Walang magawa sina Margus at Elton kay Alvin. Nang makabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla, tinanong niya, gusto mo ba talagang makita si Tanya? Siyempre naman. Kung hindi, bakit mo iniisip na nandito ako? Sagot ni Lena. Kung gusto mong makita si Tanya, kakailanganin mo ang aking pahintulot, mahinahong sabi ni Alvin, kung sasagutin mo ng tapat ang tanong ko, hahayaan kitang makilala si Tanya. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? May pag-aalinlangang tiningnan ni Lena si Alvin. Kanina, sinabi rin ng dalawang matandang ito na makikilala ko ang babaeng iyon. Sa huli, pagkatapos maghintay ng napakatagal, isang walang hiyang magandang lalaki lang ang nakilala ko. Ayos lang kung tawagin mo akong magandang lalaki. Pero bakit mo ako tinatawag na walang hiya? Kumunat ang noo ni Alvin, bahagyang hindi nasisiyahan. Hindi ba't sinabi mong ikaw ang kasintahan ng third senior sister ko? Hindi ba't walang hiya yan? Iritadong sabi ni Lena. Ako. Natigilan si Alvin. Hindi niya alam kung paano sisigot. Sino ang mag-aakala kung sasabihin ni Lena kay Darcy ang tungkol sa kanya at kay Belinda? Kung malalaman ito ni Darcy, tiyak na papatayin niya si Belinda. Tutal, pinatay niya ang isa sa kanyang mga disipulo noon sa parehong dahilan. Sa huli, huminga ng malalim si Alvin at sinabi kay Lena, Inang Monty, pangako ko. Kung sasabihin mo sa akin kung ang kapatid mo ay nasa Alchemy City o wala, dadalhin kita agad sa Tanya. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, bagamat sa tingin ko ay pambihirang kagandahan ang iyong nakatatandang kapatid, mas maganda pa rin ng kaunti si Tanya. Ito ay ang katotohanan. Kahit na ako ang kasintahan ng iyong nakatatandang kapatid, hindi ko basta-basta siyang kakampihan. Sa tingin mo rin ba ay mas maganda si Tanya kaysa sa aking ikatlong senior sister? Lalong nagalit si Lena nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sabi niya, sana ay hindi ka nagsisinungaling sa akin. Kung hindi, hihilingin ko sa aking senior na lolo na lipulin ang Tai Celestial Sect. Maniwala ka. Isa siyang 10 Direction Celestial Duke kaya madali niyang masisira ang iyong Tai Celestial Sect na mayroon lamang 8 trigrams Celestial Duke. Isang mapagmalaking ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Malinaw na ipinagmamalaki niya ang katotohanan na ang kanyang senior na lolo ay isang 10 Direction Celestial Duke. Iha, bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Sabihin mo lang sa akin kung ang ikatlong senior sister mo ay nasa Alchemy City, at dadalhin kita agad sa Tanya, sabi ni Alvin na may bahid ng pagkainip. Nandito na ang pangatlong senior sister ko, sabi ni Lena. Nandito ba siya? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. 2,835. Matagal nang inaabangan ni Alvin ang muling makita si Belinda. Kinakabahan siya kanina, hindi sigurado kung nakarating din ba ito sa Alchemy City. Ngayong sinabi ni Lena na naroon din si Belinda sa lungsod, lumiwanag ang kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik. Malapit na niyang makita ang babaeng itinuring niyang sarili niya. Marihing sinabi ni Lena, nasagot ko na ang tanong mo kaya dapat mo akong dalhin sa babaeng nagngangalang Tanya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi, tiyak na hindi kita palalayain. Hindi rin palalayasin ng lolo ko ang Tai Celestial Sect. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko, mahinahong sabi ni Alvin. Pagkatapos, lumingon siya kina Margus at Elton na nakatayo sa gilid at sinabing, Master Sito, Master Yang, maaari na kayong umalis. Ipaubayan na ninyo siya sa akin. Sige. Mabilis na sagot ni Elton, baka sakaling kailanganin niyang harapin muli si Lena. Salamat po, Ginoong Darfield, sabi ni Margus. Pagkatapos, magkasamang umalis sa pangunahing bulwagan ang dalawang kilalang celestial alchemist, na iwan na lamang sina Alvin at Lena sa bulwagan. Magsasalita na sana ulit si Lena nang tumingin sa kanya si Alvin at sinabing, tara na. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas.
Mabilis na sinundan ni Lena si Alvin. Nang maabyutin niya ito, nagtanong siya, "Hoy, magandang bata, ang pangalan ko ay Lena. Ano ang pangalan mo?" "Alvin," tugon ni Alvin. "Isa pa, hindi ako magandang lalaki. Kung tatawagin mo akong magandang lalaki ulit, babawiin ko ang sinabi ko." Nang harapin ang banta ni Alvin, hindi nasiyahan si Lena. Napangisi siyang sinabi, "Akala ko mas tapat ka kumpara sa dalawang matandang iyon, pero mali pala ako." Hindi sumagot si Alvin sa sinabi niya, sa halip, nagtanong siya, "Gumawa ka ng napakaraming paraan para lang makilala si Tanya at mapatunayan kung mas maganda ba siya kaysa sa iyong pangatlong nakatatandang ate?" Siyempre naman, sagot ni Lena, "Maraming nagsabing mas maganda siya kaysa sa pangatlong senior sister ko kaya gusto kong makita kung gaano siya kaganda. Ang pangatlong senior sister ko ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ako naniniwalang may mas maganda pa sa kanya. Hindi sumama sa iyo ang pangatlong senior sister mo. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa bagay na ito, hindi ba? Pumunta ka ng mag-isa hindi lang dahil sa kapakanan ng pangatlong senior sister mo, kundi dahil din sa pagiging mausisa mo, hindi ba?" Tiningnan ni Alvin si Lena nang may kamalayan gamit ang kanyang nagniningning na mga mata. Tila nababasa niya ang iniisip ni Lena. "Ano na? Anyway, nangako ka na sa akin kaya kailangan mo akong dalhin sa kanya." Hindi itinanggi ni Lena ang mga salita ni Alvin. Di nagtagal, dumating si Alvin sa kanyang patio sa tirahan ng Tai Celestial Sect sa Alchemy City. Hiniling niya kay Lena na hintayin siya sa compound bago siya maglakad papunta sa silid ni Tanya. Dahan-dahan niyang kinatok ang pinto bago niya ito binuksan at pumasok. Gusto sanang sundan ni Lena si Alvin papasok sa silid, ngunit isinara nito ang pinto sa harap niya. Napagtanto niya ito habang matamang nakatitig sa silid na para bang natatakot siyang mamiss niya ang mga taong lumalabas sa silid. Ang babaeng iyon ay nasa silid na ito. Sa loob ng silid. Sinabi ni Alvin kay Tanya na kanilang gagaluberin ang Alchemy City pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Ginugol niya ang oras na ito para maunawaan ang kanyang mga celestial methods at divine abilities. "Kapatid na Alvin," tawag ni Tanya nang matuklasan niya ang presensya ni Alvin. "Tanya, may batang babae sa labas na gustong makita ka," sabi ni Alvin. "Ha?" Nalitaw si Tanya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. "Batang babae? Sino siya?" "Ang pangalan niya ay Lena, at siya ay isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Nangako ako sa kanya na hahayaan ko siyang makilala ka. Kailangan mo lang lumabas sandali, at hayaan mong tingnan kanya," sabi ni Alvin. Bahagyang ngumiti si Tanya at tumayo, naghahanda ng umalis ng silid. "Bueno, dahil nangako ka sa kanya, lalabas ako at makikipagkita sa kanya." Hindi niya man lang tinanong si Alvin kung bakit pumayag ito sa kahilingan ni Lena. Sa kanyang paningin, lahat ng ginawa ni Alvin ay may mabuting dahilan, at hindi siya nito kailanman sasaktan. Kaya naman, nagtiwala siya rito ng walang kondisyon at hindi nagbabantay laban dito. Tere na. Tumanggaw si Alvin, naghahanda ng umalis ng kwarto. Bago sila lumabas ng kwarto, dagdag niya, makakasakit ang mga sinabi ng babaeng iyon. Hayaan mo lang siyang tumingin sa iyo sandali, pagkatapos ay maaari ka nang bumalik sa iyong kwarto. Sige. Tumanggaw si Tanya bago siya lumabas ng silid sa pangunguna ni Alvin. Nang bumukas ang pinto ni Tanya, agad na nagliwanag ang mga mata ni Lena. Matagal na siyang nakatitig sa pinto. Nandito na siya. Hindi pinansin ni Lena ang pamilyar na figure na unang lumabas ng silid, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pangalawang taong naglalakad palabas ng silid. Nang makita niya ang anyo ng pangalawang figure, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang may bahid ng pagkamangha ang sumilay sa kanyang mga mata. Sumikat ang sikat ng araw sa isang babaeng nakasuot ng manipis na puting damit na nagpapakita ng kanyang mukha at figure. Walang kapintasan ang anyo ng babaeng nakasuot ng puting damit at ang kanyang figure ay kaaya-aya. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae sa kanyang buhay. Para bang ang babaeng nakasuot ng puting damit ay isang diyosa na bumaba mula sa langit.
Ang mukha ng babaeng nakasuot ng puting damit ay tila personal na hinudyas ng Diyos mismo. Bukod dito, kahit na ang babaeng nakasuot ng puting damit ay walang kapantay na kagandahan, nagpapakita siya ng isang inosenteng anyo. Ang magkasalungat na katangiang ito ay lalong nagpaganda sa babaeng nakasuot ng puting damit. Wala siyang ibang magawa kundi aminin na ang kagandahan ng babaeng nakasuot ng puting damit ay nalampasan ang kagandahan ng kanyang ikatlong senior sister. Bago ito, hindi niya inakalang may ganito kagandang babae sa mundong ito. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa babaeng nakasuot ng puting damit kahit na isa rin itong babae. Marami na siyang nakitang magagandang babae sa buhay niya. Sa katunayan, ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid ay isang pambihirang kagandahan. Gayunpaman, walang makakapantay sa babaeng nakaputi na nakatayo sa harap niya. Nakatuon ang mga mata ni Lena kay Tanya habang iniisip niya ang sarili, napaka-perpekto niya talaga. Paano magkakaroon ng ganito kaperpektong babae sa mundong ito? Pinahalagahan ng lahat ang kagandahan at hindi naiiba si Lena kahit na isa lamang siyang batang babae. Lahat ng lalaking makakakita sa kanya ay tiyak na mababaliw sa kanya. Tiyak na hindi matatanggihan ng mga ordinaryong lalaki ang kanyang alindog at kagandahan. Ang ilan ay maaaring mahikayat pang ang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Mabuti na lang at galing siya sa Taiyi Celestial Sect kaya karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi siya mananatiling ligtas ng matagal. Tanya, maaari ka nang bumalik sa iyong silid, sabi ni Alvin nang si Lena ay natulala pa rin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bumalik sa kanyang katinoan si Lena. Pinanood niya si Tanya na masunurin lamang kay Alvin na bumalik sa kanyang silid. Sumulyap si Alvin kay Lena at nagtanong, kontento ka na ba? Nakakagulat. May babae nga pala na mas maganda pa sa pangatlong nakatatandang kapatid ko. Napakagandang bata, napakaswerte mo na mapaboran ka ng isang babaeng tulad niya, sabi ni Lena habang nakatingin kay Alvin. Napansin niyang hindi siya tinitingnan ni Tanya paglabas niya ng kwarto. Ang atensyon ni Tanya ay nakatuon kay Alvin at ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal kapag tinitingnan niya ito. Bagamat bata pa siya, marami siyang alam tungkol sa romantikong relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Tinawag mo na naman akong gwapong lalaki. Kumunat ang noo ni Alvin at sinabing, medyo hindi nasisiyahan, sinusunog mo na ba ang tulay ngayong nakuha mo na ang gusto mo? Paano kung ako nga? Nakita ko na siya kaya hindi mo na ako maaaring takutin pa, mayabang na sabi ni Lena. Tuwang-tuwa siya nang makita ang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha ni Alvin. Tila nawala ang kanyang masamang mood, pakiramdam niya ay matagumpay niyang naipaghiganti si Alvin. Hindi nakipagtalo si Alvin kay Lena. Bata pa naman ito. Sa halip, seryoso niyang sinabi, Lena, gusto kong makilala ang iyong pangatlong nakatatandang ate. Ha! Natigilan si Lena nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Kumunat ang noo niya at nagtanong, bakit mo gustong makita ang ikatlong senior sister ko? Ngumisi siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, tama si Master. Hindi lahat ng lalaki ay mabuti. Manloloko ka. Mayroon ka ng perpektong babae sa tabi mo, pero may gusto ka pa rin sa ikatlong senior sister ko. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Walang namamagitin sa amin ni Tanya. Tinatreto ko siya na parang nakababata kong kapatid na kasimangot na sabi ni Alvin. Nakababatang kapatid na babae. Mapanghamak na tanong ni Lena, sa tingin mo ba ay tanga ako? Bata pa ako, pero hindi ako bulag. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo kanina ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Walang maniniwala na walang nangyayari sa inyong dalawa. 2,836. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Lena. Noong mga unang araw, si Tanya ay napaka-inosente at walang muwang. Lubos siyang umaasa sa kanya noong panahong iyon at walang kaalam-alam tungkol sa romansa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi na siya kasing ignorante gaya ng dati. Matapos niyang maunawaan ang romansa, unti-unting nagbago ang kanyang nararamdaman para sa kanya.
Alam niya ang nararamdaman nito at nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Maaari na lamang siyang magpanggap na walang alam sa nararamdaman nito. Tutal, wala naman siyang balak na pumasok sa ibang relasyon. Ang kanyang dalawang asawa, kabiyak, pamilya, at mga kaibigan ay nakakulong pa rin sa banal na lupain ng mga alay. Gusto lamang niyang masigasig na linangin at maging mas malakas upang makapasok siya sa banal na lupain ng mga alay upang iligtas sila pagkatapos mabuksan ang daanan mula sa Devata Realms patungo sa banal na lupain ng mga alay. Walang duda na si Tanya ang pinakamagandang babaeng nakita ni Alvin sa loob ng dalawang buhay niya. Bukod pa rito, ito ay banayad at masunurin. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naantig. Gayunpaman, wala talaga siya sa mood na makipagtalik sa ibang babae. Masyadong mabigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Ayos lang kung hindi niya ito masyadong pag-iisipan, ngunit kapag naisip niya, parang nasasakal siya. Hindi mahalaga. Dahil nasa Alchemy City na siya, sandali na lang at makikita ko na siya. Naglaho ang pagnanais ni Alvin na makita agad si Belinda nang banggitin ni Lena ang nararamdaman ni Tanya para sa kanya. Tiyak na nagkasala si Lena dahil hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi nito. Samantala, nawala ang kunot-noo sa mukha ni Alvin nang sandaling sumulyap siya kay Lena. Sinabi niya habang naglalakad palabas ng compound, papaalisin kita. Sinundan siya ni Lena. Ngumisi siya at bumulong sa sarili, ang ganda ng batang ito. Tatalikod na sana si Alvin matapos niyang ipadala si Lena sa gate nang makita niya ang isang matandang babae na bigla na lang sumusulpot sa likuran ni Lena. Pagkalabas pa lang ng matandang babae, sumulyap ito kay Alvin. Nakaramdam siya ng kilabot nang makitang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang manginig. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala ang matandang babae kasama si Lena. Bulong niya sa sarili, sino siya? Sa isang punto, lingid sa kaalaman ni Alvin, isang matandang figure ang lumitaw sa tabi niya. Siya si Ruby Lin, ang unang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Matandang ninuno. Natural lang na nagulat si Alvin sa biglaang pagdating ng matandang ninuno. Patuloy na sinabi ng matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, sinundan niya ang batang babaeng iyon dito. Gayunpaman, hindi siya pumasok. Nagtatago siya sa labas. Matandang ninuno, kung hindi ako nagkakamali, si Ruby Lin, ang unang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay isang Nine Palaces Celestial Duke, tama ba? Dahil sinasadya niyang itago ang kanyang presensya, paano mo siya natukoy? Naguguluhan na tanong ni Alvin. Hindi niya itinago ang kanyang presensya. Sa katunayan, pinaghihinalaan kung sinasadya niyang hayaan akong matuklasan ang kanyang presensya. Nagningning ang mga mata ng matandang ninuno habang nakatingin siya sa direksyon kung saan umalis sina Lena at Ruby Lin. Maya-maya, lumingon siya kay Alvin at nagtanong, Master Darfield, talagang pumunta rito ang batang babae mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect para lang makita si Miss Tanya. Oo, tumango si Alvin habang sinasabi, hindi siya kumbinsido ng maraming tao ang nagsasabing mas maganda si Tanya kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya naman, pumunta siya para patunayan kung totoo ang mga sinabi ng mga taong iyon. Mukhang kalmado siya nang umalis. Nakita ba niya si Tanya? Tanong ng matandang ninuno. Oo. Tumango si Alvin. Kumbinsido na ba siya? Tanong ng matandang ninuno nang nakangiti. Matagal na siyang nabuhay at nakakita ng hindi mabilang na kagandahan. Gayunpaman, walang sino man ang maihahambing kay Tanya. Siya ay walang kapintasang maganda. Para bang pinagpala siya ng Diyos kaya ginawa niya siyang isang napakagandang nilalang. Sa tingin ko. Bahagyang ngumiti si Alvin nang maalala ang gulat na ekspresyon ni Lena nang makita niya si Tanya. Samantala, bumalik na si Lena sa tirahan ng Compassionate Celestial Traveler Sect sa Alchemy City. Hindi niya alam na may nagpoprotekta sa kanya sa lahat ng oras na ito. Bukod dito, ang taong iyon ay ang unang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ang kanyang nakatatandang lola. Pagpasok pa lang ni Lena sa looban na kinakasama nila ni Belinda, nakita niya si Belinda na nakaupo sa harap ng isang mesang bato sa looban.
Si Belinda, na naghubad na ng kanyang belo, ay tila nawawala sa kanyang sariling pag-iisip habang nakapatong ang kanyang pisngi sa isang kamay. Nakatatanda ate, hindi ka ba nagkukultiba sa kwarto mo? Tanong ni Lena. Lena. Lumabas ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Belinda nang makita niya si Lena na pabalik mula sa labas. Ikaw. Nakita mo ba ang babaeng iyon mula sa Tayi Celestial Sect? Kilalang kilala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapang ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sanay kumilos ayon sa gusto niya. Humajejek si Lena habang nakaupo sa tapat ni Belinda. Nakatatanda kong kapatid, kilalang kilala mo talaga ako. Girl, ang kuryosidad mo lang ang kulang mo. Base sa itsura mo na parang tuwang-tuwa, sa tingin ko nakilala mo ang babaeng galing sa Tayi Celestial Sect nila, di ba? Tanong ni Belinda. Hindi siya nag-aalala sa kaligtasan ni Lena dahil alam niyang susundan ng kanilang nakatatandang lola si Lena para protektahan siya. Tutal, pumunta ang kanilang nakatatandang lola sa biyaheng ito para protektahan at bantayan ang nakababatang henerasyon. Oo. Tumanggo si Lena. Kumusta naman? Tanong ni Belinda. Mabilis na sumili ang isang mapang-asam na ekspresyon sa kanyang mukha bago ito nawala. Sinabi ng kanyang matalik na kaibigan, si Crystal, isang disipulo ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Wasteland, na mas maganda ang babae mula sa Tayi Celestial Sect kaysa sa kanya, at hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Crystal. Gayunpaman, inaabangan pa rin niya ang pagsusuri ng kanyang nakababatang kapatid ngayong nalaman niyang nakita na ng kanyang nakababatang kapatid ang babaeng iyon. Lumaki si Lena katabi ni Belinda, at malapit ang kanilang relasyon. Mas lalong wala ng dahilan si Lena para magpalabis. Nakatatanda kong kapatid. Dapat mong makita mismo, sabi ni Lena habang kinukuha ang isang perlas mula sa kanyang special ring at iniabot ito kay Belinda. Nang makita ko siya, palihim ko itong itinala gamit ang isang floating image pearl. Ang floating image pearl na ito na inukit ng isang celestial duke ay talagang kamangha-mangha. Sino mang mas mahina kaysa sa isang celestial duke ay hindi makakatuklas nito. Hindi ito napansin ng magandang lalaki o ng magandang babae. Ang mga floating image pearls ay karaniwang itinuturing na mga sinaunang celestial tools. Gayunpaman, kung ito ay inukit ng isang piling tao gamit ang mga dekalidad na materyales, tiyak na tataas ang grado nito. Kung mas mataas ang grado, mas hindi ito madaling matuklasan. Magandang bata. Hawak ni Belinda ang floating image pearl at ipinadala ang kanyang celestial origin energy dito. Bigla, isang malinaw na recording ang lumitaw sa espasyo sa itaas ng floating image pearl. Nakita ni Belinda ang isang nakasarang pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lilang figurette. Nang makita niya ang lilang figurette, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon habang isang hindi maipaliwanag na emosyon ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi na siya bago sa lilang figurette. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang puso habang iniisip niya sa sarili, siya ay hindi nagbago. Ang binata na nakasuot ng lila sa recording ay eksaktong pareho pa rin ng kanilang huling pagkikita. Ang kanyang mga mata at katawan ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Ikatlong senior sister. Kilala mo ba siya? Nakita ni Lena ang pagbabago kay Belinda pagkakita pa lang ni Alvin. Pinagtuunan niya ng pansin ang reaksyon ni Belinda dahil nabanggit na ni Alvin si Belinda kanina. Nagtataka siya kung tunay nga bang magkakilala sina Belinda at Alvin. Ngayong nakita na niya ang reaksyon ni Belinda, medyo sigurado na siyang magkakilala sina Alvin at Belinda. Mas maraming tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Inisip niya kung kailan o paano nakilala ni Belinda si Alvin. Bukod dito, batay sa ekspresyon ni Belinda, tila espesyal si Alvin kay Belinda. Paanong hindi magiging mausisa si Lena? Hindi kailanman nawala ng mga humahabol si Belinda. Isa sa mga humahabol sa kanya ay si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Gayunpaman, hindi pa niya nakitang pinansin ni Belinda ang mga humahabol sa kanya. Wala man lang siyang pakialam sa isang taong tulad ni Rodel na may pambihirang pinagmulan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Belinda si Tanya na naglalakad sa likuran ni Alvin.
Nang makita niya ang perpektong anyo ni Tanya, hindi niya mapigilan ang pakiramdam ng pagiging mababa sa kanyang puso. Bamantong hininga siya sa loob-loob. Oo nga. Hindi ko maihahambing ang kanyang kagandahan. 2,837. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Belinda ng pagkababae kumpara sa ibang babae. Bukod dito, nakita lamang niya ang ibang babae sa pamamagitan ng recording ng isang floating image pearl. Bagamat maaaring walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng totoong tao at ng isang recording, maiisip lamang ng isa kung gaano kaganda ang ibang babae sa totoong buhay. Dahil sa panghihina ng loob, mamulong siya sa loob-loob, ito pala ang babaeng nasa tabi niya. Pagkatapos noon, ikinumpas ni Belinda ang kanyang kamay at pinawi ang recording ng floating image pearl gamit ang kanyang celestial origin energy, at ito ay naglaho ng walang bakas. Tumingin si Lena kay Belinda at nagtatakang nagtanong, ikatlong nakatatandang ate. Kilala mo ba ang babaeng iyon? Bob Arrow. Nalitaw si Belinda. Sinong Bob Arrow? Sumagot si Lena, ang lalaki sa recording ng floating image pearl. Siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Belinda. Lena, paano mo nagagawang manlay ng iba? Hindi mo ba alam na bastos ang manlay? Nagulat si Lena sa sinabi ni Belinda. Gayunpaman, pabiro lamang niyang inilabas ang kanyang dila at sinabing, third senior sister, wala akong ibig sabihin dyan. Gayunpaman, mukha talaga siyang babero. Tigilan mo na ang paninira sa kanya, ha? Matigas na tiningnan ni Belinda si Lena. Bakit? Tanong ni Lena. Sandali siyang tumigil bago nagtanong ng may kahulugan, ikatlong senior sister, kilala mo ba siya? Ako. Nauutol na sabi ni Belinda. Natigilan siya sa tanong ni Lena. Kilala mo siya? Natanto ni Lena nang makita niya ang reaksyon ni Belinda. Parang hindi siya nagsisinungaling noong sinabi niyang kilala ka niya. Ikatlong senior sister, huwag mo na lang siyang pansinin. May namamagitin siguro sa kanya at sa babaeng iyon. Nakita ko kung gaano kamahal ang titig niya nang tumingin siya sa kanya. Kung wala talagang namamagitin sa kanila, ako, si Lena, ang babaybayan ang pangalan ko ng pabaligtad. Naging seryoso ang tono niya habang nagsasalita. Parang natatakot siyang malinlang si Belinda ng binata na nakasuot ng lila na lumabas sa recording ng floating image pearl. Pagkatapos magsalita ni Lena, mariing sinabi ni Belinda, Lena, kaya kung kilalanin ang ugali ng isang tao. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin iyon. Medyo naging malupit ang tono ng kanyang pananalita, halatang galit. Pangatlong senior sister. Galit ka ba sa akin dahil sa lalaking iyon? Hindi ka pa nagalit sa akin noon. Gulat na sabi ni Lena. Mukhang nalulungkot siya at may mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Nang makita ito, napagtanto ni Belinda na medyo masakit ang pagkakasabi niya sa kanyang nakababatang kapatid. Mabilis siyang humingi ng tawad. Lena, pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Sige, patatawarin kita. Pero, gusto kong malaman kung anong relasyon mo sa kanya. Bakit mo siya pinagtatanggol? Tanong ni Lena. Kumikinang pa rin ang mga luha sa mga mata niya. Ako. Nanatiling tahimik si Belinda habang sinusubukang kumuha ng impormasyon si Lena mula sa kanya. Walang nakakaalam tungkol sa bagay na iyon sa pagitan niya at ni Alvin maliban kay Crystal, ang kanyang matalik na kaibigan, ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, na kanyang senior grandon, at isang elder na nasasakupan ng pinuno ng sect. Natural lang na napansin ni Lena ang abnormal na kilos ni Belinda. Tumigil siya sa pag-iyak at seryosong sinabi, third senior sister, niloko ka ba ng babaeng iyon? Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na hiniling niya sa akin na tawagin siyang bayaw. Nakakatawa. Kailangan kong ipaalam ito sa senior grandon. Kung hindi, baka maging hadlang siya sa landas mo para maging susunod na pinuno ng sekta. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya para umalis. Nang makita ito, sumigaw si Belinda, Lena. Sa isang iglap, kumilos siya upang pigilan si Lena sa pag-alis. Hindi ito ang iniisip mo.
Kung hindi ito ang iniisip ko, ano iyon? Naguguluhang tanong ni Lena. Muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang magtanong siya, ikatlong senior sister. Di wala ka bang tiwala sa akin? Malinaw na may itinatago si Belinda sa kanya. Pakiramdam niya ay nagawan siya ng mali. Isa ba siyang taong hindi mapagkakatiwalaan sa paningin ng kanyang ikatlong senior sister? Natatakot ba ang kanyang nakatatandang kapatid na baka ibunyag nito ang kanyang sikreto? Sa totoo lang, bago tayo umalis papunta sa Alchemy City of the Barren Land, narinig ko ang master na nagsabing 30 taon na ang nakalilipas, hiniling sa iyo ni Sister Crystal na dumalo sa nakaraang Alchemy Conference. Bukod dito, ang nakaraang conference ay ginanap sa cross region na hindi masyadong malayo sa aming sekta, at personal pang ang pinangunahan ni Master ang grupo na dumalo sa conference. Gayunpaman, noong panahong iyon, tumanggi kang dumalo sa conference. Naramdaman ko na may mali nang marinig kung gusto mong dumalo sa Alchemy Conference sa pagkakataong ito. Tutal, hindi lang gaganapin ang Alchemy Conference na mas malayo sa aming sekta, hindi rin pinangungunahan ni Master ang grupo na lumahok sa conference. Bakit mo bigla na lang tatanggapin ang imbitasyon ni Sister Crystal? Hindi ko na pinag-isipan pa, iniisip ko na gusto mo lang lumabas at mag-relax. Gayunpaman, parang hindi naman ganoon kasimple ang mga bagay-bagay, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nagpasya kang dumalo sa Alchemy Conference na ito dahil sa babaeng iyon. Si Alvin mula sa Tayi Celestial Sect, di ba? Tanong ni Lena habang matamang nakatingin kay Belinda. Nakita ni Lena kung paano nawala ng kahinahunan si Belinda nang makita ni Belinda si Alvin. Dahil dito, nakagawa siya ng ganoong katapang na hula. Tutal, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nawala ng kahinahunan si Belinda. Bukod dito, ramdam niya ang kawalan ng pag-asa ni Belinda, na parang tuluyan na siyang nawala sa kanyang kaluluwa, nang makita ni Belinda si Alvin. Kaakibat ng kung gaano atubulib si Belinda na bisitahin ang ari-arian ng Tayi Celestial Sect sa Alchemy City, na pagpasyahan niya ito. Sa loob-loob ni Belinda ay namangha sa kung gaano katalino at mapagmasid si Lena. Lena, kung gusto mo talagang malaman, sasabihin ko sa iyo. Pagkatapos, ikinwento niya ang nangyari sa pagitan nila ni Alvin. Ikinwento niya kay Lena ang tungkol sa kanyang paghahanap sa World Cleansing Horsetail Wisp, isa sa mga nagbabantay na celestial weapons ng sekta, at kung paano niya nakatagpo si Alvin. Pagkatapos, ikinwento niya kay Lena kung paano niya nalaman na si Alvin ay isa na ngayong Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect sa pamamagitan ni Crystal. Nang marinig ang mga salita ni Belinda, si Lena ay natigilan na parang estatwa. Matagal bago niya naproseso ang kanyang narinig bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Nawala ang kanyang mga pagdududa at tanong matapos makinig sa mga salita ni Belinda. Hindi nakakapagtaka na tila hindi ka masaya kahit na natagpuan mo na ang World Cleansing Horsetail Wisp. Mananatili ka sa tuktok ng bundok ng mag-isa at titingin sa direksyon ng kaparangan sa lahat ng oras. Akala ko iniisip mo si Sister Crystal. Lumalabas na siya pala ang iniisip mo. Maya-maya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagtanong, pangatlong senior sister, Master. Hindi alam ito ni Master, hindi ba? Sa tingin mo ba itatayo ako rito kung alam ito ng Panginoon? Mapait na ngumiti si Belinda. Ikatlong senior sister, alam mo naman na hindi kayang pigilan ng papel ang apoy. Maaaring matulungan ka ng Senior Grandot pero hindi ka niya matutulungan magpakailanman. Naguluhan ako ng paulit-ulit na ipinagpapaliban ng Senior Grandot ang appointment mo bilang susunod na pinuno ng sekta tuwing binabanggit ito ng sekta. Lumalabas na sinasadya pala iyon. Natatakot siyang malaman ng Master na nawala mo ang iyong birhen, at lalo na sa isang estranghero, sabi ni Lena. Sa wakas ay napagtanto niya ang lawak ng bagay na ito. Oo. Tumanggaw si Belinda. Ikatlong senior sister, ano ang gagawin mo? Pareho silang nag-uusap gamit ang voice transmission sa buong oras para masigurong hindi maririnig ang kanilang pag-uusap. Hindi ko alam, sagot ni Belinda. Nakatitig si Lena kay Belinda habang nagtatanong, may nararamdaman ka ba para sa babaeng iyon? Si Alvin.
Iniwasan ni Belinda na salubungin ang makahulugang tingin ni Lena at nag-aalangan na sumagot, siguro. Ikatlong senior sister, noong nasa estate ako ng Tayi Celestial Sect sa Alchemy City, sinabi ni Alvin na gusto kanyang makilala. Kung gusto mo siyang makita, sasamahan kita roon. Kailangan nating humanap ng magandang dahilan. Kung hindi, tiyak na maghahinala ang senior Grandon, sabi ni Lena sa pamamagitan ng voice transmission. Ngayong nalaman niyang ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagpadala na noon ng isang tao para patayin si Alvin, alam niya na kung matuklasan ng sect leader na si Alvin ang Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect, tiyak na susubukan ulit ng sect leader na patayin si Alvin. Hindi, ayoko siyang makilala. Umiling si Belinda. Halata na determinado siyang hindi makipagkita kay Alvin. Bakit? Dahil ba sa babaeng katabi niya? Tanong ni Lena nang may pagkasuklem. May bahid ng hinanakit at kawalang kasiyahan ang makikita sa mga mata niya nang maisip niya si Alvin at ang babaeng nakaputi sa tabi niya. Tutal, ang dalawang taong iyon ang dahilan kung bakit dumanas ng ganitong mga hinanakit ang kanyang nakatatandang kapatid. Lena, sa tingin mo ba talaga ay posible tayong magkasama? Kahit wala na siyang ibang babae sa tabi niya, hindi pa rin siya patatawarin ng Panginoon. Mas mabuti pang mamatay akong mag-isa kaysa idamay siya sa bagay na ito. Kahit sandali lang kaming magkasama, ayokong makakita ng anumang kapahamakan na darating sa kanya, sabi ni Belinda habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. 2,838. Ikatlong senior sister, kung responsable siyang tao, isasama kanya palayo. Maaari na kayong umalis sa Borderlands at tumungo sa Central Area. Hindi ninyo kailangang mag-alala na sasanduan kayo ng Master pagpasok ninyo sa Central Area. Hindi aalis si Master sa Borderlands hanggat hindi siya nagiging Celestial King. Kahit nasundan kanya papasok sa Central Area, para ka na ring naghahanap ng karayom sa dayami kung gusto kanyang hanapin, sabi ni Lena sa pamamagitan ng voice transmission. Aalis sa mga hangganan. Umiling si Belinda. Matigas niyang sinabi, hindi ko magagawa iyon. Magiging isang kawalan ng katarungan ang maging amo dahil sa kanyang maraming taon ng pag-aalaga at pag-aaruga kung gagawin ko iyon. Naisip ko na iyon. Kapag wala na ang pusa, hahayaan ko na lang ang amo ang magdesisyon ng aking parusa. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, wala akong pagsisisihan. Malinaw na handa siyang mamatay. Ikatlong nakatatandang ate. Namula ang mga mata ni Lena. Kitang-kita niya ang determinasyon ni Belinda. Nakakuyom ang kanyang mga kamay habang nanginginig. Sandaling kumislap ang bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata kaya hindi ito napansin ni Belinda. Sa tirahan ng Tayi Celestial Sect sa Alchemy City. 2 araw na ang lumipas simula ng paalisan ni Alvin si Lena. Sa sandaling ito, isinama niya si Tanya upang makita ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect upang ipaalam dito ang balak nila ni Tanya na lumabas at mamasyal sa lungsod. Master Darfield, kahit hindi ka pumunta ngayon, plano kong hanapin ka sa loob ng 1 o 2 araw. Ilang araw na kami sa Alchemy City pero hindi pa rin bukas ang tindahan namin na nagbebenta ng mga gamot at halamang gamot. Kailangan naming pagsikapan ito, sabi ng matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect. Gagawin namin ang gusto mo, matandang ninuno. Gayunpaman, plano kong ilibot si Tanya sa lungsod sa loob ng 2 araw na ito. Samantala, bakit hindi natin hayaan ang 3 amo na pangasiwaan ang pagbubukas ng tindahan? Mungkahi ni Alvin. Hindi ito masamang ideya. Hihilingin ko kay Master Sito at sa iba pa na huwag ng pansinin ang pagbubukas ng tindahan habang sasamahan ko kayo ni Miss Tanya na mamasyal sa Alchemy City. Tumango ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect bilang pagsang-ayon. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng 3 kilalang Celestial Alchemist. Gayunpaman, iba ang nangyari kina Alvin at Tanya. Kung tutusin, malamang na ang Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect ay may galit kay Alvin dahil sa kanilang nakaraang alitan. Kahit na walang alitan, hindi pa rin niya iiwan si Alvin na walang proteksyon. Kung tutusin, ang kaligtasan ni Alvin ay napakahalaga.
Ang pangunahing dahilan kung bakit niya napagpasyahan na pamunuan ng mga tao mula sa Taiji Celestial Sect patungo sa Alchemy City ay upang protektahan si Alvin upang makakuha si Alvin ng double trait o triplet trait na Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkawala ng King Grade Celestial Weapon ng sekta dahil naniniwala siya sa kasanayan sa alchemy ni Alvin, ngunit mahalaga pa rin na bantayan ang King Grade Celestial Weapon. Karamihan sa mga nangungunang sekta sa 6 na timog silangang rehiyon ay tiyak na gagawa ng hakbang upang mabawi ang isang King Grade Celestial Weapon na nawala sa kanila. Natural, kikilos sila ng palihim. Kung tutusin, lantaran silang kikilos, masisira nila ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, dahil ang Taiji Celestial Sect ay isa sa pinakamahinang sekta sa mga nangungunang sekta sa 6 na timog silangang rehiyon, magiging mahirap para sa kanila na mabawi ang King Grade Celestial Weapon ng sekta kung mawawala ito sa ibang nangungunang sekta. Nang marinig ang mga salita ng matandang ninuno, umiling si Alvin at sinabing, "Matandang ninuno, ayos lang kahit hindi ka sumama sa amin." Sa ngayon, sigurado akong nalaman na ng Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect na isa akong kilalang Celestial Alchemist at ang Chief Celestial Alchemist ng Taiji Celestial. Alam niya na kung pipiliin kong pasabugan ang aking Celestial Fire, makakapatay ako ng isang Celestial King, lalo na ang isang katulad niya o isang Celestial Duke. Sa palagay ko ay hindi niya ako susubukan. Master Darfield, hindi pala kasing simple nang iniisip mo ang mga bagay-bagay, buntong hininga ng matandang ninuno ng Taiji Celestial Sect, kahit na gusto mong pasabugan ang iyong kilalang Celestial Fire, gagana lamang ito kung may oras ka para gawin ito. Ang Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect ay maaaring hindi isang banta sa iyo, ngunit paano kung atakihin ka ng isang Celestial Duke? Sa oras na iyon, natatakot ako na wala ka ng oras para pasabugan ang iyong kilalang Celestial Fire. Maliban na lang kung ikaw ay isang Celestial Duke, imposibleng protektahan mo ang iyong sarili kung pipiliin ng isang Celestial Duke na umatake. Hindi na kailangang mag-alala kung si Alvin ay isang Celestial Duke, kahit na isa lamang siyang one basic Celestial Duke. Kahit laban sa isang 10 Direction Celestial Duke, isang kilalang Celestial Alchemist na one basic Celestial Duke ay kayang pumatay ng isang 10 Direction Celestial sa loob ng 300 talampakan. Kahit ang isang Celestial King ay magtatamo ng malubhang pinsala kung hindi man mamatay. Tutal, kahit ang isang one basic Celestial Duke ay makakakita ng isang 10 Direction Celestial Duke. May punto ka. Napangiti si Alvin nang marinig ang mga salita ng matandang ninuno ng Taiji Celestial Sect. Nakalimutan niya na ang Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect ay maaaring magpadala ng iba para manggulo o pumatay sa kanya. Maaari pa ring ipagtanggol ni Alvin ang kanyang sarili laban sa 3 bayani ni Paladin, ngunit wala siyang kapangyarihang harapin ang mga Celestial Duke. Bukod dito, wala siyang taglay na kilalang Celestial Fire. Ang taglay niya ay ang Chaos Divine Flame. Sino ang mag-aakala kung kaya niyang pasabugan ang Chaos Divine Flame? Isa lamang itong walang laman na banta nang sabihin niyang kaya niyang pasabugan ang kanyang Celestial Fire. Ginugol ni Alvin at Tanya ang sumunod na 2 araw sa pamamasyal sa Alchemy City sa pangangalaga ng matandang ninuno ng Taiji Celestial Sect. Wala silang nakitang anumang problema. Tila nawala na si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Pagkatapos ng 2 araw, halos kalahati na ng Alchemy City ang na-explore ni Alvin at Tanya. Masigla na ang lungsod ngayon kumpara noong una silang dumating. Unti-unting nagbukas ang mga tindahan ng mga matataas na opisyal sa 6 na timog silangang rehiyon. Nakahanay ang mga tindahan sa mga kalye at eskinita ng Alchemy City. Sa kabilang banda, hindi pa bukas ang tindahan ng Taiji Celestial Sect. Binubuksan pa rin ito ng sekta. Natuklasan ni Tanya na gumugol ng 2 araw sa paggalugad sa Alchemy City na nawala na ang pagiging bago ng lungsod. Nang madaanan nila ang tindahan ng Taiji Celestial Sect, hinawakan niya ang kamay ni Alvin at sinabing, "Kapatid na Alvin, tulungan natin si Master Sito at ang iba pa." Pagkatapos niyang magsalita, pumasok na siya sa tindahan. Master Darfield, Lady Tanya, matandang ninuno.
Tumigil ang tatlong kilalang celestial alchemist sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na bumati nang pumasok sa tindahan sina Alvin, Tanya, at ang matandang ninuno. Tumingin ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect sa paligid ng tindahan at nakangiting sinabi, "Mga Panginoon, mukhang malapit na matapos ang paghahanda. Dapat ay opisyal na nating mabuksan ang tindahan bukas, di ba?" "Oo, halos tapos na tayo sa paghahanda." Tumanggo si Marges. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at nakangiting sinabi, "Master Darfield, kailangan mong pumunta sa tindahan bukas para sa pagbubukas. Tutal, ibinebenta namin ang kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill, na pinino mo. Malawakang alam na walang kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect, o sa buong Wasteland, na maaaring pinino ang overarching Heaven Pills. Walang nakakaalam tungkol sa iyo. May kasunduan na magbenta ng mga tabletop sa Alchemy City. Ang mga sekta ay maaari lamang magbenta ng mga tabletops na pinino ng mga celestial alchemists ng kanilang mga sekta. Ito ay upang maiwasan ang mga sekta na gumamit ng hindi patas na paraan upang magnakaw ng mga negosyo. Ang mga sekta ay maaari lamang magbenta ng mga pildores na pinino ng kanilang sariling mga celestial alchemist. May ganoong patakaran ba? Bahagyang nagulat si Alvin. Tutal, hindi niya alam na may ganoong patakaran pala. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naramdaman niyang normal lamang para sa Alchemy City na magpataw ng ganoong patakaran. Ang layunin ng Alchemy City ay magsilbing lugar para sa Alchemy Conference, hindi nakakagulat na mayroon itong iba't ibang patakaran. Tama. Tumanggo si Elton. Kapag binuksan natin ang ating tindahan, hindi maiiwasan na may mga taong darating na naghahanap ng gulo at mag-aakusa sa atin ng pagbebenta ng mga tabletops na hindi pinino ng mga celestial alchemist ng ating sekta. Sa oras na iyon, kakailanganin natin si Master Darfield para pinino ang overarching Heaven Pills para patahimikin ang mga ito. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, nang buksan ng Taiyi Celestial Sect ang tindahan nito, dalawang grupo ng mga tao na may malinaw na masamang intensyon ang dumating at naghahanap ng gulo. Isa sa mga pinuno ng mga grupo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang berdeng damit na may mga marka sa mukha. Pagdating niya sa tindahan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang lugar at harangan ng mga customer na pumasok. Nakangising sabi niya. Nilabag ng Taiyi Celestial Sect ang tuntuning na pagkasunduan ng mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon sa pamamagitan ng pagbebenta sa publiko ng mga kilalang Celestial Pills, ang overarching Heaven Pills, na hindi pinino ng mga Celestial Alchemist ng kanilang sekta. Sa tingin mo ba ay bulag kami? 2,839. Agad na nag-react ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect nang marinig nila ang mga salita ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Nandito na ang mga manggugulo. Sina Marges, Elton, at Jongjin ang unang humakbang. Galit na galit si Marges. Malamig niyang tinanong, sino yan? Paano ka nang ahas na kumilos ng ganito kawalang hiya sa tindahan ng Taiyi Celestial Sect? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde at may mga bakas ng puwitan sa mukha ay mahinahong tumingin kay Marges na halatang galit. Marges, hindi mo ba ako nakikilala? Tila agad na nawala ang galit ni Marges nang matitigan niyang mabuti ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Naging walang pakialam ang ekspresyon niya nang bahagyang mapangot siyang sabihin, iniisip ko kung sino kaya iyon. Lumalabas na natalo ko pala ito 30 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ay halatang nagalit sa mga salita ni Marges. Naiinis niyang sinabi, Marges, ang pagkatalo ko sa iyo 30 taon na ang nakalilipas ay dahil lamang sa isang panandaliang pagkakamali. Walang dahilan para maging mapagmataas ka. Sa nalalapit na komperensya ng Alchemy, tiyak na matatalo kita at ipapaalam sa lahat na mas mababa ka sa akin, Anthony Garrison. Samantala, sa tindahan, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect ay nakaupo sa isang mesang kahoy. Sina Alvin at Tanya ay nakaupo sa tapat niya. Tinaas niya ang isang kilay at sinabing, Anthony. Kaya siya. Sino siya? Tanong ni Alvin na may kuryosidad.
Isa siyang kilalang celestial alchemist mula sa Supporting Sun Celestial Sect na nasa Shadow Region. Ang Supporting Sun Celestial Sect ay isa sa 4 na nangungunang sekta sa Shadow Region. Sinabi sa akin ng pinuno ng sect na sina Anthony at Master Sito ay nakipagkompetensya sa Alchemy Conference 30 taon na ang nakalilipas. Kalaunan ay natalo si Anthony ni Master Sito dahil sa isang bahagyang pagkakamali. Dahil sa pagkakamali niya, nawalan siya ng medicinal formula. Hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon, sagot ng matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect habang mahinahon niyang pinapanood ang mga nangyayari sa labas. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Kaya pala dumating itong si Anthony Garrison na may masamang balak. Patuloy na sinabi ng matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, nabanggit na natin, 100 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng malaking alitan sa pagitan ng Supporting Sun Celestial Sect at ng ating sekta. Dahil dito, mayroon pa ring puot sa pagitan ng mga sekta hanggang sa araw na ito. Dumating si Anthony kasama ang kanyang mga tauhan ngayon dahil alam niyang hindi siya hahayaang matalo ng Supporting Sun Celestial Sect sa harap ng mga tao ng Taiyi Celestial Sect. Natutuwa si Alvin sa nakaberdeng figure. Para bang nakatingin siya sa isang circo na payaso na nagtatanghal. Nagtataka lang ako kung bakit ang isang simpleng celestial alchemist na tulad niya ay nang-ahas na maghanap ng gulo. Lumalabas na sinusuportahan siya ng Supporting Sun Celestial Sect. Sa sandaling ito, pangungutya na sumagot si Marges sa pang-aasar ni Anthony, sa tingin mo ba, Marges, natatakot ako sa iyo? Hinihintay ko lang na talunin ka sa komperensya ng alchemy. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, isama mo na ang mga tauhan mo at umalis ka na. Tigilan mo na ang panggulo sa aming gawain. Marges, hindi ako nandito para hamanin ka ngayon. Ako ang bahala sa iyo sa Alchemy Conference. Nandito ako ngayon para kumatawan sa mga nangungunang sekta ng 6 na Timog Silangang Rehiyon para utusan ang Taiyi Celestial Sect na itigil ang pagbebenta ng mga kilalang Celestial Pills, ang Overarching Heaven Pills. Wala kang karapatang ibenta ang Overarching Heaven Pills sa Alchemy City dahil hindi ito pinoproseso ng mga Celestial Alchemists sa sekta ninyo. Nakangising sabi ni Anthony. Pagkatapos, humarap siya sa isa pang pinuno ng grupo na pumunta rin sa tindahan at nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, pumunta rin dito si Vice Sect Leader Tanner para sa bagay na ito, hindi ba? Ang kabilang grupo ay binubuo lamang ng 3 tao. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na may balbas na mukhang paring taosta. Nakasuot siya ng tila damit ng pari at may hawak na pamalo. Isang binata at isang dalaga ang nakatayo sa likuran niya. Sinabi ng matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect kay Alvin. Ang matandang paring Daoist na ito ay si Zhengyi Tanner. Siya ang pangalawang pinuno ng sect ng Thousand Leaves Celestial Sect mula sa Light Region. Siya ang pang-4 na pinakamalakas na tao sa kanilang sect pagkatapos ng pinuno ng sect at ng 2 Supreme Elders. Siya ay isang 7-star Celestial Duke. Ang pangalawang pinuno ng sekta ng Thousand Leaves Celestial Sect mula sa Light Region. Tinaas ni Alvin ang isang kilay at nagtanong, matandang ninuno, mayroon din ba tayong alitan sa Thousand Leaves Celestial Sect? Hindi, umiling ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Ang Taiyi Celestial Sect at ang Thousand Leaves Celestial Sect ay karaniwang hindi nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Malamang na nandito si Zhengyi para imbestigahan ang usapin tungkol sa pagbebenta namin ng mga kilalang Celestial Pills, ang Overarching Heaven Pills. Tumango si Alvin. Samantala, sa labas ng tindahan, tumango si Zhengyi at sumagot kay Anthony, tama ka. Pagkatapos, tumingin siya kay Marges at nakangiting sinabi, Master Sito, sa pagkakaalam ko, 3 lang ang kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect at wala sa inyo ang kayang pinuhin ang kilalang Celestial Pill, ang Overarching Heaven Pill. Posible ba na sa nakalipas na 30 taon, isang bihasang kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang Overarching Heaven Pills ang sumali sa Taiyi Celestial Sect? Ang kanyang mga salita ay mas pangungutya kaysa sa pag-uusisa. Nakilala na niya ang 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect ng ilang beses, at sigurado siyang hindi kayang pinuhin ng 3 kilalang Celestial Alchemist ang Overarching Heaven Pills gamit ang kanilang Celestial Fires kahit na taglay nila ang formula ng tableta.
Matagumpay lamang mapipino ng isang tao ang mga tableta kung mayroon siyang formula ng tableta at isang mataas na grade ng celestial fire at bihasa sa mga pamamaraan ng pagpipino ng tableta. Hindi niya inisip na posible para sa sinuman sa tatlong kilalang celestial alchemist sa Taiyi Celestial Sect na makakuha ng mas mataas na grade ng celestial fire. Imposible para sa kanila na supulan at angkinan ang isang mas mataas na grade ng celestial fire dahil sa kanilang umiiral na mas mababang celestial fires. Noong nakaraan, may ilang kilalang celestial alchemist na sinubukang palitan ang kanilang celestial fires ng isang mas mataas na grade ng celestial fire. Gayunpaman, lahat sila ay namatay sa proseso dahil nabigo silang supulan at angkinan ang mas mataas na grade ng celestial fire at naging sanhi ito ng pagsabog. Ang puwersa ng pagsabog ay napakalakas na kaya nitong patayin kahit ang isang 10 direction celestial duke na nasa saklaw. Tanging ang mga kilalang celestial alchemist sa celestial king o mas malakas pa ang makakaligtas sa pagsabog. Bukod pa rito, sa kasaysayan ng 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang isang kataas-taasang apoy sa langit ay isang bihirang tuklas sa nakalipas na 10,000 taon. Kung may sino man na makakuha ng isang kataas-taasang apoy sa langit, ang balita tungkol dito ay kakalat na parang apoy sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Paanong ang pagsilang ng isang kataas-taasang alchemist sa langit ay hindi magdudulot ng kaguluhan sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang? Dahil dito, lubos siyang natitiyak na ang tatlong kilalang alchemist sa langit ng Taiyi Celestial Sect ay hindi nagpino ng overarching heaven pills. Sa pinakamarami, isang bagong kilalang alchemist sa langit na may kakayahang pino ang overarching heaven pills ang sumali sa Taiyi Celestial Sect. Gayunpaman, sasali ba ang isang taong tulad niya sa Taiyi Celestial Sect? Malinaw na hindi. Sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang mga kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills ay kadalasang nagtitipon sa General Region, Cross Region, Light Region, at Shadow Region. Dahil hindi bababa sa 10,000 taon na ang nakalilipas, walang kilalang celestial alchemist sa Wasteland at Barren Land na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills. Dahil ang mga kilalang celestial alchemist na ito ay lubos na iginagalang, madali silang makakasali sa alinman sa mga nangungunang sekta sa 6 na Timog Silangang rehiyon. Hindi na nila kailangang magpakababa para sumali sa pinakamahinang sekta sa mga nangungunang sekta ng 6 na Timog Silangang rehiyon. Dahil din dito, sigurado si Zheng Yi na nilabag ng Taiyi Celestial Sect ang mga patakaran at nagbebenta ng mga table tasks na hindi pinino ng mga celestial alchemist ng sekta. Bilang Vice Sect Leader ng 1000 ay umalis sa Celestial Sect, paano niya maiiwan ang mga mata sa bagay na ito? Tutal, ang 1000 Live Celestial Sect ay isa sa mga nangungunang sekta ng 6 Southeastern Regions. Ang sekta ay may papel sa pagpapatupad ng patakaran. Tunay ngang maalam si Vice Sect Leader ang Taiyi Celestial Sect ay nagkaroon nga ng isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill, nakangiting sabi ni Margus. Parang hindi niya nakita ang pangungutya sa mga mata ni Zheng Yi. Oh! Matapos makinig sa mga salita ni Margus, biglang sumili ang tingin ni Zheng Yi sa loob ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect. Iniisip ko. Nandito ba sa tindahan ang kilalang celestial alchemist? Kung nandoon nga, Master Sito, pakipakilala naman kami, nakangiti niyang sabi. Gayunpaman, malinaw na nag-aalinlangan siya. Bago pa man makasagot si Margus, sumingit si Anthony, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, tiyak na sasabihin niya na wala rito ang kilalang celestial alchemist. Sa katunayan, malamang sasabihin niya na ang kilalang celestial alchemist ay hindi pumunta sa Alchemy City at hindi kalahok sa Alchemy Conference. Buong kumpiyansa siyang nagsalita na parang kaya niyang hulaan ang hinaharap. 2,840. Pagkatapos magsalita ni Anthony, tumingin siya kay Margus ng may matagumpay at mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pangungutya, imposible para sa isang taong tulad niya na sumali sa Taiyi Celestial Sect. Tutal, tiyak na sasali sila sa mga nakatataas na sekta na gagawin silang elder. Bakit ang isang kilalang celestial alchemist na kayang magpino ng overarching heaven pills ay magpapakababa ng ganito para sumali sa Taiyi Celestial Sect?
Sa palagay ko, nagsisinungaling lamang ang Tayi Celestial Sect para makapagbenta sila ng overarching heaven pill sa Alchemy City. Tutal, hindi natin agad malalaman kung mayroon ng ganitong kilalang celestial alchemist na sumali sa Tayi Celestial Sect sa Wasteland. Hindi tumigil si Anthony. Patuloy siyang tumingin kay Margus ng mayabang at sinabing, mabuti na lang at ang mga ninunol ng mga nangungunang sekta, na siyang nagtatakda ng mga patakaran, ay sapat na matalino para makaisip ng paraan para kontrahin ang mga kasinungalingang tulad nito. Hindi lamang dapat magbenta ang mga sekta ng mga tabletang pino ng kanilang mga celestial alchemist, kundi ang mga tabletang ibinebenta nila ay dapat lamang pinoy ng mga celestial alchemist ng mga sekta na kalahok sa Alchemy Conference sa Alchemy City. Sa madaling salita, kahit na ang isang kilalang celestial alchemist na kayang pinoy ng overarching heaven pills ay sumali sa Tayi Celestial Sect, hindi ka pa rin kwalipikadong magbenta ng overarching heaven pills kung wala siya rito. Isang mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Malinaw na inakala niyang matalino siya dahil naunawaan niya ang sinasabing kasinungalingan ng Tayi Celestial Sect. Tunay nga, may ganoong patakaran. Tumango si Zheng Yi. Pagkatapos, tumingin siya kay Margus at sinabing, Master Sito, kahit na mayroong ganitong celestial alchemist sa sekta ninyo, hindi ninyo maaaring ibenta ang mga tabletang ito kung wala siya sa Alchemy City. Tulad ng sinabi ni Master Garrison, ang mga sekta ay pinapayagan lamang na magbenta ng mga tabletang pinino ng mga celestial alchemist ng sekta na dumedalo sa Alchemy Conference. Inulit niya ang patakaran na parang natatakot siyang hindi alam ni Margus ang patakaran. Sa sandaling ito, isang pulutong ang nagtipon sa labas ng tindahan ng Tayi Celestial Sect. Anong nangyari? Hindi ba't ito ang tindahan ng Tayi Celestial Sect? May nanggugulo ba? Medyo marami ang tao kaya maaaring isipin ng mga hindi nakakaalam na namimigay ng libreng tableta at mga halamang gamot ang Tayi Celestial Sect. Kung hindi, bakit ganito kasigla sa labas ng tindahan? Hindi simple ang dalawang grupo ng mga tao rito. Isa na rito si Anthony, isang kilalang celestial alchemist ng supporting Sun Celestial Sect sa Shadow Region. Ang isa pang tao ay si Zheng Yi, ang vice-sect leader ng Thousand Lives Celestial Sect sa Light Region. Naiintindihan ko kung bakit nagkakagulo ang mga tao ng supporting Sun Celestial Sect. Tutal, ang supporting Sun Celestial Sect at ang Tayi Celestial Sect ay hindi naman talaga naging maayos ang relasyon. Gayunpaman, bakit sumasali rin ang Thousand Lives Celestial Sect? Sa palagay ko ay walang anumang alitan sa pagitan ng Thousand Lives Celestial Sect at ng Tayi Celestial Sect. Hindi mo ba alam? Dumating sila dahil sa pagbebenta ng overarching heaven pill sa tindahan ng Tayi Celestial Sect. Mga pangkalahatang pildores sa langit. May mga pangkalahatang pildores sa langit sa tindahan ng Tayi Celestial Sect. Kaninang madaling araw, nagbukas ang tindahan ng Tayi Celestial Sect at nagsimulang magbenta ng overarching heaven pills ng mas mura kaysa sa ibang mga tindahan. Kaya naman, parami ng parami ang mga taong pumupunta rito para bumili ng overarching heaven pills. Sa labas ng tindahan ng Tayi Celestial Sect, parami ng parami ang mga taong nanonood sa drama. Sa wakas ay nalaman na rin ng mga nanood kung bakit pumunta ang mga miyembro ng supporting Sun Celestial Sect at Thousand Lives Celestial Sect para manggulo. Sa pagkakaalam ko, walang kilalang Celestial Pill Alchemist na kayang pinuhin ang kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill, sa Tayi Celestial Sect, tama ba? Hindi pa nakapagbenta ng overarching Heaven Pill sa Alchemy City ang Tayi Celestial Sect noon. Ipinagbawal ng mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon ng mga sekta na magbenta ng mga tableta sa Alchemy City na hindi pinipino ng mga Celestial Alchemist ng mga sekta na hindi kalahok sa Alchemy Conference. Posible kayang matagumpay na narekrut ng Tayi Celestial Sect ang isang kilalang Celestial Alchemist na kayang pinuhin ang overarching Heaven Pills. Mas mabuting ganoon nga. Kung hindi, mapapahamak ang Tayi Celestial Sect. Oo. Hindi basta-basta na lang lalabagan ang mga patakarang itinakda ng mga nangungunang sekta. Ang kanilang kapabayaan ay maaaring maging dahilan pa ng pag-atake sa kanila ng mga nangungunang sekta. Marami sa mga nanood ay may parehong iniisip ni Zheng Yi.
Hindi nila inisip na ang Taiyi Celestial Sect ay may kakayahang mag-recruit ng isang kilalang celestial alchemists na kayang pinuhin ang overarching Heaven Pills at hindi rin nila inisip na ang tatlong kilalang celestial alchemists ng Taiyi Celestial Sect ay may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Pills. Nasa malaking problema ang Taiyi Celestial Sect sa pagkakataong ito. Ano ba talaga ang iniisip ng Taiyi Celestial Sect? Sulit ba nalabagin ang mga patakaran para sa kaunting pakinabang? Tama. Nag-aalala ba sila na hindi nila maibebenta ang overarching Heaven Pill sa Wasteland? Maraming tao ang umiling. Pakiramdam nila ay hanggal at pabaya ang Taiyi Celestial Sect dahil lantaran nilang nilabag ang tuntuning itinakda ng mga pangunahing sekta ng 6 na Timog Silangang rehiyon. Sigurado silang nasa malaking problema ang Taiyi Celestial Sect sa pagkakataong ito. Dahil sa mga salita ng mga nakamasid, lalong tumindi ang tagumpay sa mga mata ni Anthony habang nakatingin siya kay Margus nang may pagtataka. Hindi na siya makapaghintay kung paano makakatakas si Margus sa sitwasyong ito. Sa kanyang palagay, walang paraan para makatakas si Margus dito. Pangalawang pinuno ng sekta, Tanner, alam ko ang tuntuning binanggit mo. Nanatiling kalmado si Margus sa harap ng agresibong mga salita ni Zhengyi at ng mapang-uyam na mga salita ni Anthony. Kung ang kilalang celestial alchemist ng ating Taiyi Celestial Sect na kayang pinuhin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill, ay hindi pumunta sa Alchemy City, natural lang na hindi maglalakas loob ang sekta na magbenta ng overarching heaven pills. Ha! Nagulat si Anthony sa sinabi ni Margus. Samantala, hindi makapaniwalang tumingin si Zhengyi kay Margus. Master Sito, sinasabi mo ba na nandito rin ang kilalang celestial alchemist mula sa inyong sekta na kayang pinuhin ang overarching heaven pills? Siyempre naman. Tumanggo si Margus. Nasa tindahan na siya ngayon. Margus, sino ang sinusubukan mong lokohin? Mapanghamak na sabi ni Anthony na nakabawi na ng katinoan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga tao ng Taiyi Celestial Sect na pumunta sa Alchemy City. Bukod sa inyong tatlo at sa matandang ninuno ng inyong sekta, isang binata at isang magandang babae lamang ang pumunta sa lungsod. Huwag mong sabihin na sasabihin mong naligaw ang kilalang celestial alchemist kaya wala siya rito sa ngayon. Nabalitaan niya ang tungkol sa alitan sa pagitan ng mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect at ng Batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect nang dumating sila sa lungsod. Dahil dito, alam niya kung gaano karaming tao mula sa Taiyi Celestial Sect ang pumunta sa Alchemy City upang lumahok sa Alchemy Conference. Sa sandaling ito, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa tindahan ng Taiyi Celestial Sect. Maya-maya, isang matandang figure ang lumabas mula sa tindahan. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Pagkalabas niya, tumingin siya kay Zhengyi at binati ito. Pangalawang pinuno ng sect, Tanner, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi niya man lang sinulyapan si Anthony, at hayagang hindi ito pinansin. Hinawakan ni Tanya ang kamay ni Alvin habang dahan-dahan silang lumabas ng tindahan. Nang makita ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, hindi na nang-ahas si Zhengyi na maging kasing matapang gaya ng dati. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinagkukuyom niya ang kanyang mga kamao. Senior Stanley. Kung pag-uusapan ng seniority, mas mataas sa kanya ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Higit sa lahat, mas mataas ang cultivation base ng matandang ninuno kaysa sa kanya. Kaya naman, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sumulyap siya sa 2 taong nakatayo sa likuran niya at mariing sinabi, kayong dalawa, bilasan ninyo at batiin si Senior Stanley. Si Senior Stanley ay ang ninuno ng Taiyi Celestial Sect at isang makapangyarihang 8 trigram Celestial Duke. Gayunpaman, tila hindi narinig ng 2 binata at dalaga ang mga sinabi ni Zhengyi. Nakatitig sila sa matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect nang may pagkalito. Sa sandaling ito, lahat, kasama na si Anthony, ay tila natulala habang nakatingin sa likod ng matandang ninuno. Para maging eksakto, nakatitig sila kay Tanya na lumabas na magkahawak kamay kay Alvin. Tila nakakita sila ng isang walang kapantay na kayamanan. Siya.
Hindi ba't siya ang babaeng naging sanhi ng alitan sa pagitan ng Tai Celestial Sect at ng Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect ilang araw na ang nakalipas? Matagal ko nang naririnig na mayroong walang kapantay na kagandahan sa mga tao mula sa Tai Celestial Sect sa pagkakataong ito. Ngayong nakita ko na siya, masasabi kong hindi pinalala ang mga tsismis. Mas maganda pa siya kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko inakalang magkakaroon ng ganito kaperpektong babae sa mundong ito. Nabuhay ako ng halos 10,000 taon at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kagandang babae. Kung ikukumpara sa kanya, hindi lahat ng kagandahang nakita ko ay matatawag na kasing ganda. Hanggat hindi itinatago ni Tanya ang kanyang hitsura, tiyak na maaakit siya ng atensyon saan man siya magpunta. Napakagandang kagandahan. Maging si Anthony na dumating upang manggulo ay nabighani sa kagandahan ni Tanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tanya, tila hindi niya maialis ang kanyang tingin. Maging si Jengi ay nagulat sa kagandahan ni Tanya. Hindi nakakapagtaka na natigilan sina Glade at Betty. Kung bata pa ako, malamang ay nabibighani rin ako sa isang walang kapantay na kagandahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.